Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a Southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Salmong tugunan. Dapat bang sabihin kay jowa na fine-fake mo ang orgasm? Dun. Kontrobersyal! O, tugon. Santa Angge, tulungan mo po kami. Okay. So, para sa mga hindi nakakaalam, meron kaming series dito na pwedeng mag-send ng mga problema nila ang mga ka-eme as Yes. letter senders. Tapos, i-assign namin kung kaninong santo. Ano So, to, mga nakakanonize ng Vatican. Yes, Pero hindi sila kaming, aware ano, na nakakanonize oo. nila to. Yes. So, merong Santa Jolens para sa mga problema sa pag-ibig. Santo Atom para sa mga problema sa career. Mga nababurn out, Oo, ganyan. Santa Yani sa ACADS. At for today's video, para sa problemang sex, si Santa Angge. Yeah. You might know, no, Santa Angge. Hayop ka! You might know Santa Angge, yes. So, kinanonize namin si Santa Angge dahil sino pa ba, di ba? Tsaka kapag nag-guest kasi rito si Direk Irene Emma Villamor, ay ang lagi natin kinukuha ay si Santa Jolens. Oo. So, first time. para maiba naman, Santa Angge tayo. Yes. Kasi Midnight Girls Yes. Actually, si Jody, nag-guest na siya ng maraming beses sa Oo, atin. pang 65? 65? Oo, 65. 65. Tapos yung isa pa nating guest, so si Ka Irene, lagi Ito naman pang na siya dito. 67? Lagi na ako. Oo, si Ka Irene. So, yung isa naman nating guest, debut niya today. Debut 18th Rose. Yes. Ay, ibang pelikula yan. So, ang isa nating guest ay debut today, both sa Basta Cafe, tsaka sa Ang Walang Kwentang Walang Podcast. Kwentang Podcast. Si Sanya Sonia Lopez. Wala silang ipopromote na pelikula. Wala sila ipopromote. Wala lang, hindi sila nagdamit ng ano, yes. Dahil dyan, meron tayong ipapalabas. Wala. Yung Ito yung trailer. trailer. So, si... Konbanwa! Hello from Nagoya, Japan! Ito ang umise. Mag-observe ka lang, masasanay ka rin, ha? Dapat, ganito lagi tayo kabata. Kalipati mo, dapat ang lipad. Basta the more hours, the more the lapad. Stomach in, chest out. Commanding, kending. Huwag mong papatulan yung kahit na sinong lalaki habang nandito ka. May boyfriend ka? Wala po. Beb, sige na. Isa lang. Kiss. Para kang sira. Nasa labas ako eh. Kamusta, anak? Sobra kang busy, hindi kita matimingan. Parang ikaw lang, di ba? Hustler. Patrick! Huwag kang gagaya dito kay Saki, ha? Walang ipon yan. Alam mo ba ang motto niyan? The more you give, the more you love. Baka dapat kasi sinasabi mo na yung nararamdaman mo. Pandidiri lang yun sa akin. Basta ako, I just want to be a Disney princess. Yung tipong may darating na Prince Charming, tapos nakatira kami sa palasyo. Ngayong nakikita mo na yung trabaho ng mga babae dito, hindi ka ba nagsisisi? Ha, yung matandang mayaman na ba yung gusto mo? Yung madaling mamatay? Ha, papakaputa ka na lang talaga? Kung hindi dahil sa trabaho ko na to, walang mangyayari sa ating lahat dyan. Lahat tayo pupulutin sa kangkungan. Utang na loob ko ba yung bilang anak mo? Mga puta lang tayo para sa pera. At least I'm the best puta in town! Kung ano-ano na nga pagkatao sinuot natin, di ba? Makalaban lang. Bawal magkasakit, bawal malungkot, bawal umasa, bawal magreklamo. Basta laban. Laban lang ng laban. Laban!
ipa-play natin dyan. So, si Ka Irene, di ko rin alam kung ano ba yung pang ilang floor na ng building yung pinapatayo Oo niya. nga, pang ilan na ba? Anong building mo yung pinapatayo mo, Tiay? Para sa senior, pag nag-senior, Para sa kanya pala. para sa akin. So, isang floor lang to. Kasi, Oo, syempre, pero dapat Bawal. malawak. Oo. Oo, dapat nakakarancho. Wow! After ng Midnight Girls, meron ka pa bang pelikula? Wala pa. Nanghihingi pa lang ako. Okay. So, pangalawang pelikula ni Irene to, After the Loved One. Yes, Tas- nakaka-4 na buwan pa lang ang 2026. yes. Opo. Oo. Kung si Anne Hathaway, meron siyang 6 films this year. Oo, na nakalagay. Siya rin may 6. Naniniwala ako may 6 films siya. Oo. For this year. So, mamaya pag-usapan natin ang Midnight Girl shot entirely. Walang Walang dinaya? daya. Walang daya. Walang daya. Dayang Quezon City, dayang Nagoya. Nagdaya Wala. kami ng Nueva Ecija sa Nagoya. Ay. Saan ka pa? Baliktad ang taray! Wala kayong dinaya sa Little Tokyo, sa Makati. Wala. Or sa Walang dinaya. Tokyo, wala. Wala. Wala kayong dinaya. Wala. May one day lang kaming shoot sa Pilipinas sa cellphone. Itong cellphone ko ginamit. Pero hindi Ano? daya. Pero hindi daya. as Oo, phone kasi, calls yun. oo. Yung mga nasa Yung Pilipinas mga nasa talaga Pilipinas, na yung mga characters. mama. Ganon. Yung inaaway na. Inacting director, actor pala siya. Coco Martin in our presence. Okay, so sige. At ko saan yung Midnight Girls? Tungkol Ikaw na muna siya- kasi mamaya marami na sila sasabihin. sasabihin, oo. At saka may sakit ako, kaya Oo. ano na lang. Ay, wow, acting talaga siya. Ganun ba? Talaga naman. Acting talaga siya. Oo, kasi may video component na eh. Ano ba sinasabi? So, Midnight Girls, kwento siya ng 4 na babae pagsapalaran sa Nagoya. So, for Filipina entertainers, yung mga ating mga entertainers sa Japan. Tapos, yung 3, si Joe. Si Ang tagal yung pause eh. Our Si Philip the Blanks ba? Vicky. Si Vicky, played by Jody. Si Sanya. Si Sanya tuloy. Si Paris, played by Sanya. And si Saki, played by... Hindi na? Jay Oinesa, oo. Jay Oinesa. Jay, So, 15 years na sila sa Japan. Okay. Tapos, may bagong dating na si Wana. So, siya si Played by Loisa. Loisa So, Andalio. paano yung chemistry nila? Parang susubukin nitong bagong salta Yes, na so- epal. So for the longest time, ang ginagawa ni Irene, mga romance dramas, Oo. rom-coms. Pero ngayon, Power. lagi namang women story si Irene eh. Yes. So, Pakilala. mag-hi muna tayo sa 55,000 na mga tao dito sa Basta Cafe! Hello. At sa Zoom ay roughly 165. Ilan tayo Joke sa lang. Zoom? 185 185,000 tayo. Thousand Million na. agad. 185,000 tayo sa Zoom. Yes. Kaya dapat lahat sila manood ng Midnight Girls starting May 13. May 13. 13. Tama. Ay, ganda ng playdate. Lampas 200 200 na. na. At umaakyat pa. Oo, Oo. umakyat pa. So, roughly, ang total natin, mga 509,000. 509,000. Yeah. Nationwide. Hindi yan nationwide. Global yan. Global yan! May mga Oo. taga-ano dyan, Bhutan. Tsaka Maldives. Yes. Okay, go. Ay, pakilala muna tayo. Okay. Ako si Tonet at favorite country ko na ang Japan. Bakit? Dami naman tanong. Hindi kasi ano. Oo, parang sa Japan lang ako. Japan tsaka sa US. Yun lang yung dalawang countries na kahit gaano ako katagal, di ako na homesick. Ako si JP at ako ay para sa pera. Wow. Midnight Girls, May 13. Ah! Okay, ang ating guests. Ako si Irene at I'm proud na after so many tries, naka-multiple visa na po ako sa Japan. Wow! Ilang years? Wow! So happy! I guess you are a in Japan. I would love to be a puta in Japan. Ako si Jody. At wala, nandito na naman ako sa cafe. It's my 65th. 65th. Yes. Such an na guest. honor. Such- Thank Oo. you for Thank having you. me. Stockholder na siya sa Ang Wala Kwentang Stockholder. Podcast. Baka nag-open kayo. Okay, and the debut of... Miss Sanya Lopez, yes? Ako naman si Sanya at handa akong
para sa lalaban na buhay. Ay, Pero as Paris, I'm the best in town. Tama. Yun yung linya mo nga. Habang konfro Oo. Habang konfro. Kinaya niya yun habang confro. Sa lamig ng Nagoya. Oo. Anong season ba kayo nag-shoot? Spring. Spring. at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Angget, tulungan mo po kami. Yes. Okay, watch it first on YouTube. And powered by I Am Rentas. Okay. O Yes. sige, start tayo Okay. sa ating letter na controversial. Okay, so ang letter sender natin ay si Virgo na hindi na virgin. Ay, anong zodiac signs? Yun na lang muna. Si Aries Scorpio, yan. Oo. Ako Gemini. Bakit? Ay, may. Natakot naman. Ano masama ba sa pagiging Gemini? Madam Auring? According to science, tsaka hindi ko alam. Hindi, bakit ba? Bakit nga ba tayo ganun yung reaction lagi Hindi, natin wala. sa Gemini? Kasi yung Gemini, di ba ano siya? Two-faced. Two-faced. Oh. Based sa based sa itsura nung Sa drawing. Nung sa logo drawing. ninyo. Sa nung logo, yung emblem nyo. Tama naman, minsan talaga may pitik din ako. Inaamin ko naman yun. Di ba? Not meeting the, Oo, not meeting the two-faced allegations. allegations. Okay. Kasi ikaw, Isa Sada. niya. Ako naman, Leo. Main character energy. Main character. Perfect sa mga artista, I think. Actually, Kailangan... Parang yung character mo nga rin dun sa Midnight Girls, may pagka-Leo. May pagka-Leo. Pagka-main Oo, character. main character siya eh. Okay. Sige. Okay, hi mga directs and guests if meron, if wala okay lang. If walang guest. And to Santa Angge. Okay, so ito na nga. Almost 5 years na po kami ng boyfriend ko, pero hindi ko pa rin po nare-reach ang hintayan ng langit during sex. I know na hindi ako ang problem because when I do it alone, nag-orgasm naman po ako. Walang palya. 100. Walang palya. Walang palya. 100%. Edi ikaw na. Kwentong maganda. Walang palya, 100%. Lagi po, fake ang orgasms ko kapag, hindi pala siya hindi pala siya nagyayabang. Sinasabi niyang walang palya at 100% ay yung fake ang orgasms niya kapag nagsisex kami. Akala ko 100% walang palya kapag nag-ano siya. So walang palya, 100%. Lagi po, fake ang orgasms ko kapag nagsisex kami. Pero mukhang effective naman kasi naniniwala si BF. Ang sama ko. Mga 5 O yun. Ang sama ko, but okay. Umaabot na po sa point na tinatamad na ako makipag-sex sa kanya. Kaya kahit i-kiss siya when we're alone, ay di ko na magawa kasi baka umabot sa sex. Natatakot na. Natatakot na siya, mapapagod na naman siya. At At nakakatamad magpanggap na naman. Huhu. Ang tanong ko po ay, sa tingin niyo po ba ay dapat ko nang sabihin sa kanya na fine-fake ko lang orgasms ko for almost 5 years? Grabe, 5 years? Never siya nagka-orgasm sa jowa niya? I guess. I think hiwala yan na. Wait lang. As a Tiay. Scorpio, Ako, no? May na-trigger kay Ate Ay. Okay. Or dalhin ko na lang hanggang sa kamatayan. Kasi the lie has been going on for too long. Moreover, to Santa ay, may Santa Jolens siya, oh. Moreover, to Santa Jolens, please also help me kasi hindi ko nakikita tong taong to na magiging asawa ko in the future for some reason. Pero okay lang din naman kung siya na talaga. Ang gulo. Baliwag! I tried breaking up with him a year ago, pero ako rin nakipagbalikan. Siguro, Ang gulo ni ako lang. siguro dahil nasepangs lang ako. Parang gago. Dapat na po ba ako makipag-break? And kung oo, paano po kaya yung pinaka hindi masakit na way to break up with someone? Lahat na lang sa atin inasa. End of letter. Yun na yun. Wala man lang thank you? Oo nga. Tanet. Acting. Akala ko may kasunod pa. Naalin! Sampalan pa na marami. Sige, i-Maricel kita. Pero dapat ganun talaga. Pero nung nung sinasampal ni Maricel si Ding Dong dun sa Sige nga, sige, dali. Salitan tayo.
tayo. Ano, ikaw yung Llamado. Ay, ako si Maricel Soriano. Oo, dalawa tayo. Paano? Start. Ano gagawin? Kasi maghihigante, tas parang... Sige. Boya. Game. Ay! Wait lang. Ano, paano? Go. Ay, mali. Dito pala. Isa pa. Mali. Ay, mali! Tapos, dapat... Hirap kumita ng pera. Nakapag-direct ka na ba ng sampalan sa teleserye? May sinunod ako ng isang episode ng Tadhana. Alam mo ba yun? Yung sa... Oo, yung kay Marian. Grabe, naiyak ka. Grabe the intensity, ha? Nag-method Oo, kasi di ako masyado, doon eh. Oo. Nag-method ako doon as Maricel Soriano in... Are you f***ing Are my you- husband? Oo, yung isang episode ng Tadhana. May sampalan. Pero hindi yung marami. Isang ganun lang. Actually, nung nag-direct ako ng MMK, hinihintay ko na may sampalan. Wala. Walang sampalan. Bakit? Medyo mild yung mga yung drama. Sana naglagay ka pa rin. So kapag sa mga teleserye, ang isang tip para magmukhang totoong sinampal ay, syempre yung camera ilalagay mo sa kabilang side kung saan Hindi kita yung yung, kamay. paglapat. So, kabilang side, reverse. Tsaka sa editing. Pero yun yung kapag dadayain lang yung sampal. Kasi meron talaga na totoo. Oo, pero wag naman natin kasi totohanin. Si Maricel Soriano. Totoo talaga naman, siya totoo manampal. naman. Pero syempre Maricel na siya. Pero kapag di ka pa Maricel, papunta ka pa lang. Oo. Dadayain na lang ng director yung Yes. So kunyari, nandito yung kamay ni JP, yung camera dito. Kasi Yes. pag dito, medyo halata. Madadaya. Ikaw nakapag-direct ka Di ng pa sampalan. Di ko alam kung totoong hindi pa. Wala akong maalala na. Sa Otwal ba? Walang sampalan? Wala sa On the Wings of Love. Wala nga dun eh. Wala nga villain dun eh. Mga oo totoong nga, tao no? dun eh. Oo. Oo. Pinaka hindi na totoo na nangyari dun ay makakatuluyan mo yung talagang great love mo. Charing! Di naman totoo yun. Dun pa sa sa Inari Center. Mas totoo yung may sampalan. Sa totoong buhay ba, may naka-witness ka na sa sampalan? Meron, te. Doon sa street namin sa Taytay, doon ata nagsimula talaga ang teleserye ng totoong buhay. May sampalan. May sampalan sa inyo? Tapos, yung may kabet. Oh, shit. Nakwento ko na ata yun dito eh. Yung sumugod yung, di ko maalala Legal kung wife? siya yung legal wife or yung kabet. Basta sumugod siya. Tapos yung line... Ang taray nung kabit siya talaga yung sumugod. Gift Well, ko. gift ko yun sa Taytay. Tapos yung sabi niya, matapos kitang pahiramin ng kaldero, parang yun yung utang na loob siguro. Tapos, kinabit yung asawa. Ako, wala pa ako na-witness sa sampalan in real life. Wala sa Pasig? Wala sa Pasig. Pinalaki kami ni Vico ng... Te, kahit May kailan lang takot siya sa naging Diyos. mayor. Yes! Siya talaga nagpalaki sa amin. Through Connie Reyes. On camera. Pero, napanood mo yung sampalan ni Julia at ni Maris. Yes. Yun yung gusto kong sinasampal ako ng ganun. Pero yung sampal nila papuntang... Alam mo yung itsura ng face mo kapag nag-skydiving ka? Yung kay Maris. Parang na-stretch na yung... Sa sobrang daming sampal. Oo, nakakatawa kasi, I'm sure silang dalawa, sobrang dami na nilang sampalan na nagawa na eksena in real life. Correct. In real life, malay ko ba? Malay mo. Malay natin, hindi natin alam, wala namang camera sa totoong buhay. Pero I'm sure ang dami na nila nagawa sa mga teleserye at pelikula. Lalo na teleserye. Oo, lalo na si Julia. Oo. Kasi 'di ba sa Taong kahoy pa lang siya, I'm Mirabela. sure. Sorry, Paano yung kaya taong siya nasampal kahoy? na Oo nga, as tsaka kahoy? masakit yun, Sakit yun doon sa sasampal. Walang ang tawag doon? Yung Walang ng inertia. Oo. Si Maris,
Meron din, I'm sure. Madami na... As Irene Chu. As Irene Chu, tsaka yung mga dati niyang mga nagawa. Tsaka si Echo, lalo na si Echo. Si Echo. Bilang si Echo ay kasama dun sa ano. Pangako sa'yo, meron Calendar din. Girls. Charing. Oo, tsaka Pangako sa'yo. Pangako sa'yo. Yes. I'm sure maraming sampalan Totoo, doon. sinampal siya ni Jean Garcia for sure. Oo, kahit hindi natin napanood yung eksena na yun, medyo sure ako. Oo, Na nasampal siya. parang may nasampal. Oo, I'm sure si ano Or, din. sa Panday. May Nasampal. sampalan ba dun? Si Panday nanampal? Pero si Julia at si Maris, dahil nga medyo nakarami na silang teleserye, iba't ibang sampal na yung nagawa nila. Pero I think, First time ata. first Ito. time kasi na ang Panampal. sampal ay pera. Sa lahat ng sampal, yan yung gusto ko. Sinampal tayo ng pera. Gusto mo ba nga yan? Kung siguro hindi yan play money. Sa lahat ng play money, yan yung halata Pero bawal mag-ano, yung pero sobrang sana totoo. Naman, sana naman kasing Grabe naman tong Monkey Eating Eagle, tinan mo. Nakapaw. Tinan mo, slay. Oo nga, naka-ano siya. Nakaganon yung, dito. Nakaganon siya. Mali akla. Parang, sinong national bird? Pakita natin. Ganyan ba talaga tsura niya? Naka-smize. Taray, pinalaki ni Tyra. Anyway. Ang ganda mo nga. Okay, so sige, gawin natin yung pagsampal pero pera. Wala to sa script, pero we're, Gago ka kapag yan, ano Okay. So, Ba't parang mas makapal yung suit eh? Go! Nakabackhand ka pa. Pingin ka dito, isa pa. Sorry. Ganon yung kapag sinampal, babalik ka agad. Okay. Sorry, direct. My God. Bayan, baguhan kasi yung director ko. Yung artista, walang talent. Game. Ha! Balik. Isa pa. Dali. Balik! So yun yung gusto natin, yung sinasampal ng pera na akala natin sa teleserye lang pwede mangyari. Pero kahit na very OA yung pagkakagawa ni Julia tsaka ni Maris, ay actually in real life, Posible yun. posible talaga. Na hindi ko, so nung una akala ko joke time. Pero actually, Yung alin? na pwede talagang everyday madagdagan yung pera mo. O kasi nung first collab natin with Maya, ginamit ko na yung card. Oh. Totoo siya, te. 15% 15% interest per per annum. annum. Tapos makikita mo siya pag nag-download ka nung app. So syempre sa start, I'm sure ganyan ginawa mo everyday. Oo. Talagang check. Oo. Ginagawa Umaanga talaga everyday. kong Facebook group. Yes, so sa Maya, totoo yung pwede kang masampal ng pera kasi daily growth talaga. Literal, Daily Literal- interest crediting. yes. Literal, nadadagdagan everyday yung pera. Tapos kung hindi kayo makapaniwala, edi wag. Charing. Kasi, Pero pwede ipaalala sa inyo nung calendar ng Maya. Saan yung calendar? Ito to. Calendar girls. So sa calendar na to, ng 2026 ng Maya, so bukod sa it will tell the date. Taray nung post ni Maris, Sabi, Oh, di ba? parang ay, natae ako. Yes! Nakatapak ng tae, charing. Ay, natae. O dito, sa Maya calendar, papakita niya sa'yo kung magkano yung interest na i-earn mo per day. So, for example, dito, ang initial deposit mo ay 100,000 pesos. So, every day, mag-earn ng interest yung pera mo. So, January 1, 32 pesos, 0.88. January 2, 32 pesos, 0.88, etc., etc. Every day, lalagay nila sa calendar yung pwede mo ma-earn. Ang galing. By January 31st, 101,020 pesos and 35 centavos na yung na-earn mo. So, you earned 1,020.35 for the month of January. Ganda. Na, malaki yun Kung sa totoong buhay, kung i-check nyo kung paano yung interest ng mga bangko, wag nyo nang i-check. Mairita kayo. Kasi parang tulad yung kay Judy Ann, parang walang nangyari. Walang nangyari. Pero kasi, ganun talaga ang bank. Pero, may ginawa nga yung Maya na 15% interest rate per annum. So, it's a daily growth for your money. Si Idol Echo pala to eh. So, ito, sample lang yun ng 100,000. Syempre, pwede namang hindi 100,000 yung ide-deposit nyo. So, yun, kung gusto nyong hobby
hobby nyo, ginagawa nyo everyday, chine-check nyo kung na-view na ba ng crush nyo yung IG story nyo, wala namang nangyayari, hindi niya na-view, kahit i-repost nyo pa yan, i-reshare. At least ito, pag ito yung i-check mo, sa May app, nangyayari. may nangyayari, di ba? Kahit hindi ma-view ng crush mo yung IG story mo, Oo. at least ito, May kita mo na parang, oh my God, may 32 pesos ako. yes. Tapos ang okay nga dito, real time mo pwedeng ma-check kasi nga via app eh. Correct. Tsaka walang maintaining balance. Walang maintaining ang Maya. balance. Diba? Hindi mo kailangan maglagay ng 3,000 pesos na parang Tapos kakainin. 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 Tapos, ay, magda-transfer ka lang, same bank, may 10 pesos pa na Yes. fee. Kilala niyo yung sarili niyo. Minsan lang magalit si JP sa bangko pa. Pero there. So, Tsaka BSP license and PDIC insured. Yun yung last na sampalan ni na Maris eh. hindi kasi nga iniisip ng mga iba na pag hindi physical bank, ay hindi insured by PDIC. Oo, na parang hindi legit. So, insured pa rin yung pera mo. Up to 1 million. 1 million na pala. Taray, sana ma-achieve yung 1 million. 1 million yung insured. Kung aabot Oo. ng 1 million. Good to know. Good to know. Thank you. Parang at least, Good ito to yung mention. goal natin. So, kung wala pa kayong Maya account at Yes. gusto nyo everyday kumikita yung pera nyo, Oo, mag-open na kayo ng Maya Savings Account. yes. Ngayon na. Tsaka cute yung card nila. Yung black. Nakakasosh. Nakakasyala. Yes. Ang okay dito kasi, mukhang, kung isipin mo kunyari, 34 pesos per day. Pag Oo. i-compute mo siya per annum sa isang buong taon, passive income. Yes. Passive Na income. parang nandyan lang siya, tapos lumalaki. Tapos, at the end of the year, magkano Meron ka na yun? ng, hindi mo ipapamigay sa mga inaanak mo. No, it's for yourself. Pinaghirapan mo siya. Parang, Pinaghirapan pa rin, di ba? Oo. Bakit? Hindi mo Kasi tinanggal yung yung ano deposit mo mo, eh. pinaghirapan Oo. mo yun eh. Yes. So mag-open na kayo ng Maya Savings Account now na. Tapos magsampalan tayo ng pera. Yes. Thank you ba? Gusto mo magsampalan ng kalendaryo? Go. Thank you, Thank you, Maya! Maya! Maris, etong sayo! Yan na ba yung daily interest mo sa Maya Savings? Ang dami, no? Oo, na para bang sinasampal ka ng pera. Araw! 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 Wait, BSP license naman ng Maya, di ba? Oo, PDIC insured din. Alam ko. Tinitest na kita! Ang ganda nung nasepangs kasi kaya nakipagbalikan. Okay. O sige, anong unang So, ang tanong itatakit niya- natin? Ito controversial. Okay, we will break down the problems. Okay. So, ang tanong niya, sa tingin niyo po ba ay dapat ko nang sabihin sa kanya na fake ko lang orgasm ko for almost 5 years? Or dalhin ko na lang sa kamatayan? Contestant number 1 from... Hindi, nag-jump na ako kaagad doon sa hiwalayan mo na yan, Oo. T. Kasi parang yun naman yung goal niya, kaya siya may jowa, di ba? Makipaghiwalay? Hindi, To orgasm. Kasi yun yung pinaka-problema niya. Hindi niya tinatakel yung para mabait ba siya, ganito ba siya, ganyan ba siya. Yun yung sinend niya letter eh. So kung yun nang hindi niya nakukuha, Yun yung importante sa kanya, yun ibig yung importante sabihin. sa kanya. So, jump na tayo dun sa, tigilan mo na yan, te. So, sabihin na niya. Sabihin niya na Sabihin tapos niya, break. tas, So sabihin or break na lang? Break Kahit na di lang. break na Pwede lang, na wag rin nang break na sabihin. lang. Kasi depende sa ego ng lalaki, alam mo naman. ano bang bubog mo sa mga lalaki? Te? Men are beautiful. Silence. Bigla, Kumapute! Ikaw nga tayo letter sender eh. sa gulo. Hindi, kasi may nagsabi sa akin, pag daw nilalagay mo sa Facebook, men are trash, sabi nung isa nating friend, mababan ka. Sino? Sino? Pag status mo doon, men are trash, mababan ka sa Facebook. Sa Facebook? Talaga? Sabi lang, try natin ngayon. Wala akong Facebook eh. Wala rin ako Facebook. Never ko, sinulat ko ba siya? I'm sure nasulat ko siya at one point in my life. Ayun. In Facebook. Yun daw, sabi ni Pamster. Talaga? Try ko. Trinay niya. Try ko ulit. Sino magta-try? Sino gusto pwedeng mong mag maban? kasi
Ako, itatry ko. Totoo? Sabi ni Pam. Baka dahil kay Mark Zuckerberg yan. Baka. Ako, kasi puro mga lalaki sila dun. At saka, Facebook. iba na yung itsura niya ngayon. Kulot na siya. Party May mga ng- bling-bling na rin siya. Ganyan. Baka party ng Oh, change. interesting. Bakit natin yun na-bring up, Ate Ay? Dahil kang makikipaghiwalay. Ah. Si letter sender. Okay. Kung hindi naman niya nakukuha yung ano. Yung so, gusto dapat niya. niyang hanapin yung kung saan yung gusto niya. So sabihin niya. Kahit Kahit hindi na nga lang daw eh. Kasi Break na talaga, direkta na. fragile Depende nga sa ego. male ego. Masculine. Ka. Depende nga sa ego. Pero kung kaya, kung mabait nga, at yun lang naman yung ano, di sabihin niya kasi feeling niya kaya nung lalaki. Hindi na rin daw niya nakikita sa future bilang asawa. Yun na nga, oh. Yan pa, ang gulo-gulo din talaga. Kamot ulo Kinigigil ako niya si Irene. Kinigigil ako. Pero okay lang din naman kung siya na daw talaga. Oh, di ba? Hindi niya nakikita, pero okay lang. Kung mag-decide, nako, ang kasal ay ano nga ulit? Ano? Kaning? Hindi dapat. Hindi, ang kasal ay hindi parang kani na pag napasok. Bali-bali na nakasabihan, ha? Hindi parang kani na kapag napasok ka. Oo, iinom ka ng tubig. At yung kasabihan na yan, kasi ganun ka. Pero yung kasabihan na yan, sa Pilipinas lang yan. Kasi nga wala tayong divorce. Kasi wala tayong divorce. Oo. Pero sa iba, okay lang kahit Oo nga. mapasok kayo sa kanin. Mm-mm. Oo, kasi in 2 days, no? Pwede. Britney Spears, ganun. 안녕하세요. I'm super excited for Nag-divorce sila agad. Oo nga eh, totoo. Ayun, yun yung aking advice. Okay. O si Miss Jody. Miss Jody, ikaw. Yung fact, Taray may ano pa. Kaya nga. Lola nga? May buwelo, oo. hindi, siguro yung fact na sinulat niya yung letter, baka gusto niya pang bigyan ng chance yung relationship. So, kung sasabihin niya ba, siguro dapat. Kasi 'di ba parang sabi niya rin naman na F na F nung jowa niya na nakaka-perform siya ng matino. When in fact, almost 5 years na nang fini-fake yung kanyang orgasm. So, syempre, lugi naman siya doon, di ba? And nagsasuffer din naman siya. So, para sa akin, kung gusto niya ipagpatuloy yung relationship, maging honest siya na hindi niya nare-reach yung langit. Totoo. Oo. Bakit mo? Hindi, totoo nga. Hindi, I mean, Tsaka nakikinig talaga sila. Oo, nakikinig. Ito na yun eh. Si Jody na to. feeling ko yun kailangan niyang sabihin. Kasi problema na sa relationship. And hindi mo pwedeng tanggalin yung sex. Kasi intimacy is part of any relationship, di ba? So, kung hindi naman niya nare-reach tapos 5 years na nagiging problema na siya para sa kanya, then dapat ma-address yung problema. Ngayon, kung hindi, baka pwede sila mag-try na mag-seek sila ng sex therapist, Mga ganyan. professional advice, ganyan. Oo. So, maraming ways to explore. Tulad ng ano, tsari. Yun nga. Please enumerate. I think nakapag-enumerate naman siya at napatunayan niya na naaabot niya ang langit. Kapag mag-isa lang siya. Pag may isa siya. But pag kasama niya yung partner niya, muntik lang Oo. maabot ang langit pero hindi Almost Kailangan ng there. guide. O, dito. almost but not quite. Oo. Yes. Ano yun, te ay? Hindi, baka sabi ko kailangan i-guide. Yung lalaki? Totoo. Pwede Totoo yun. Tama yun. Tama yun. Paano gina-guide, ate ay? May traffic enforcer. Isa-isa. On your left. Kaliwa. Oo, Ganyan. totoo. Bagal, bilis, diin, hindi. Ganun. Ayun. Ang galing. Okay. Ay, dapat sila mag-install sa kama. Bagal, bilis, ganun. Ganun na lang yan, no? Yung ano, Press na lang Oo, siya. yung para sa press. Oh, bilis. Oo. Atras. Alam ko na edit nito. Kaliwa, kanan. Ganda. Totoo yun. Pwede nga. Oh, game, Sanya. Sa akin naman, pabor ako sa sinabi ni Ate Jody. Kaya lang, Ay. naguluhan. May kaya lang. A differing opinion. Yes, Kaya lang. the center here. Ang nagpagulo sa akin yung parang hindi niya nakikita yung taong pakakasalan niya. Yung hindi niya nakikita yung magkakaroon siya ng future with this person. Kasi 'di ba, yung parang para saan pa yung tagal ng relasyon kung hindi mo rin naman siya planong pakasalan. Unless ang gusto mo lang talaga sex lang kayo.
Gusto mo lang ng orgasm. Kasi kung yun lang talaga, hanapin mo na lang sa iba, makipaghiwalay ka na lang. Sabihin mo na lang siguro sa kanya yung totoo. Kasi baka mas makatulong ka pa sa kanya na, uy, sa totoo lang for 5 years. Oh my God. Paano ito, Miss Sanya? Paano kunyari ikaw si letter sender? Kita kayo sa Basta Cafe. Taray! Thank you for the sponsorship. Brand intrusion. Kaya nga eh. Dito talaga dyan. Dito sa malapit. Oo. Sige, kunyari nandyan. Okay, sige. Simulan Paano mo ko sasabihin dito. kay Kuya? Sabihin ko, kunyari dito na sa camera. Okay. Anong pangalan niya? Walang pangalan. Virgo na hindi na virgin. Virgo na hindi na virgin. Kausap mo si Virgo na hindi si letter sender. Si Virgo. Kunyari ko si Virgo. Virgo, for 5 years, maraming salamat sa lahat. Alam ko, naging masaya ka. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kailangan ko rin maging masaya. Dapat magpatulong ka laluhan, Miss Sanya. Grabe, Sandali, intellectual. Parang challenging na ito, Rek. Yun lang, siguro kailangan kasi hindi natin alam na baka mas makatulong ka pa sa kanya next time, galingan na niya, aralin na niya kung paano ka mapapagaling. Or sige, bigyan mo pa ng chance. Pag nakipagbalikan ka ulit, pagkatapos mong makipaghiwalay. Dahil na sepa. Dahil na sepa ka. Diba? So, feeling ko, sabihin mo lang sa kanya yung totoo kasi baka malay mo, makatulong ka pa sa kanya later on. Matulungin. Yeah, matuling. O, ikaw? Parang feeling ko parang nagsisettle siya. Kasi parang sabi niya, kung siya na lang talaga. Kung wala talagang iba. Parang Tamad lang ganun. You know, pero okay lang din naman kung siya na talaga. Ano? Sabi niya, Tamad lang. Tamad si kuya. Siya, kasi settle lang siya. Setting. Ako pagkakaintindi ko si Kuya. Si kuya. Kala ko tamad si kuya. O ikaw. Ako, kung importante nga sa kanya na nag-orgasm, at importante yun, dapat talaga nag-orgasm. Oo. Pero feeling ko kailangan niya sabihin kung gusto niya ituloy yung relasyon. Kasi siya nga yung ang pangit din yung acting-acting, oh. Tsaka ang hirap nun ha, parang sisigaw. Parang sa Sex and the City, yung... Ay, my God! Yes? Yes, hindi kami JP. ganun mo. Hindi ba ganun? Hindi ganun. Sorry. Oo, kasi kung Pero gusto... paano mo yung acting, di ba? Ang hirap nun. Madali na naman siya i-acting. Paano to, Net? Hindi kasi siya, parang, di ba, pag sa lalaki kasi, alam mo nag-orgasm sila kasi syempre, alam mo naman na pag sa babae, wala silang way malalaman. Di nila malalaman. Oo. Di nila malalaman. Ikaw lang talaga yung makakapagsabi. Tsaka parang feeling ko matagal na siyang ganitong klaseng issue. Parang Sex and the City pa lang, may ganun ng mga episode about faking orgasm. Hanggang ngayon. So parang feeling ko dapat niya sabihin para lang sa sarili niyang kapakanan. Kasi yung pangit nung hindi nag-orgasm siya sa... At saka orgasms add years to your life eh. Totoo ba, Director? Nakita ko lang yan. Nabasa ko lang yan. Hindi ko alam kung totoo. Hindi para i-double check ko pa. Siguro kapag Direk Irene lives to be 120 years old. You would know. You would know. Yeah. So, parang tama din yung parang kailangan mo i-instruct, ganun. At saka yun nga yung sex therapist, sabi ni Miss Jody. Para exhaust all means muna. Tapos pag wala, tsaka niya ulit i-assess kung ganun ka-importante sa kanya na Yes. mag-reach ng orgasm and then hindi talaga nangyayari. I think nagiging problema rin siya later on Pag naging, kunyari, tinuloy niya yung plan niya na, let's say, magkatuluyan sila. Kasi problem din siya. Kasi intimacy is really important. Yes. Diba? Baka isumbat pa, no? Magsumbatan pa. Ikaw nga! Ikaw nga, hindi mo nga ako na-orgasm. Oo. Next Sa movie gitna mo. ng... Acting ko lang. Galing ko, diba? Galing artista si Miss Jody. Pwede po ba? Buti nasa Midnight Girls ka. Nag-audition po ako. Tsaka, yung dahil nga sinasabi, matagal na siyang issue. Hanggang ngayon, issue pa rin siya. I think kasi, it only means na yung mga lalaki, they are not really aware of women's bodies and how to pleasure their women. Na nakaka-reach ng orgasm yung mga babae. Kasi nga, parang yung mga babae, nahihiya talagang sabihin dun sa partner nila kasi may male ego, the fragile male ego. Akala ng lalaki, alam nila lahat, napapasaya nila. So parang tayo yung nahihiya na sabihin. When in fact, dapat hindi ganun. Kasi dalawa naman sa relasyon At
parang nagiging dehado tuloy yung pwesto ng babae. Correct. So dapat I think, parang hindi siya lugi. Tsaka sa culture din natin, Oo. na hindi nagsasalita yung babae pag sa mga ganyan, di ba? Oo. At ang mga nagsasalita, lalo na sa politika, yung mga nagsasalita ay mga lalaki tungkol sa katawan ng mga babae. Babae. Na para bang sila ang Para bang sila yung expert. nireregla, no? Oo, sila ang expert, Oo, sila ang... Parang, so, shut up. Good to say. Totoo. Tapos parang marami talagang mga lalaki na hindi nila alam ano yung the biology, kung paano paliligayahin, ganyan. Tapos dahil nga fini-fake, okay na to, pwede na to, 'di ba? Carry na. So risk taker ka ba, JP? I think, napag-usapan natin madalas yun, na dati risk taker ako, pero ngayon, calculated risk Risk taker. taker. Kasi Dati mas risk taker ka? Oo, noong mga early 20s. Ngayon, late 20s na ako, mas calculated na. So sige, start natin ulit ng totohanan. Ayoko na mga sinungaling! Wow! Hindi yun i-delete, ha? Ikaw, risk taker ka ba? Actually, nung early 20s ka ako. Ano? Sige. Risk taker ako. Okay, tapos? Ngayong late 20s. Hindi, kahit before parang calculated risk taker talaga. Pero feeling ko, nakwento ko na rin dito, yung biggest risk ko nung 20s ako ay, kasi galing ako ng advertising. Pero ang first love ko talaga, pelikula. So, nung nasa advertising na ako, in fairness, okay yung track record ko as a production assistant. Tapos, kinukuha na nila ako as a director. So, may dinirect nga ako na isang TVC na super pangit. Pero kahit na binigyan pa rin ako ng break. Anong brand to? Wag na. Bibilip na lang natin. Hindi Tanduay, Select. Kasama mga I love that dream. Pero yung binigyan nila ako ng ng break. Tapos after no, nagbibid-bid na ako. So, kumbaga, feeling ko kung tinuloy-tuloy ko yon, magiging okay naman yung career ko as a TVC director. So, nag-in-house ka? Nag-in-house ako. Nag-in-house ako na... Pero willing akong mag-PA kasi nga ayoko yung feeling na mukha akong na nagdidirect. Pero, nung time na yon, nakasama ko rin si Direct Joyce Bernal na siya talaga yung idol ko na director kasi siya yung nag-direct ng Don't Give Up on Us ni Piolo at Juday. So, sinabi ko kay Direct Joyce na, Direct, in the future, kapag kailangan mo ng tao sa team mo, go ako, available ako. Tapos finally, nag-message siya sa akin habang nasa advertising ako na, Tonet, kailangan ko ng script con. So, Anong project nito? supposedly, Sharon Aga. Hindi siya natuloy. Hindi na tuloy. Hindi natuloy. Pero, so nung na-receive ko yung message ni Direct na kahit di ko alam kung ano yung script con, nag-quit ako. Feeling ko nung time na yun, sobrang big risk yun. Kasi okay naman ako sa advertising, pero yung first love ko talaga, pelikula. At alam ko na from before na yung pelikula, it's not a high-paying job. Correct. It operates on passion, ganyan. Pero, carry akong puntahan yung mundo na yun kasi since college pa, yun na talaga yung Nagsisi ka pangarap. ba? Na iniwanan mo yung advertising? Hindi. Sa totoo lang, hindi ako nagsisisi. Well, ngayon, nagdidirect-direct ako minsan ng TVCs na mas narrative. Hindi ako nagdidirect ng shampoo. Yung mga kailangan ng mga green screen. Oo, hindi ko kaya yon, mas narrative. Pero, nung nirisk ko yon, tapos pumunta ako sa pelikula, syempre, culture shock, diba? Tapos, alam ko na mahirap yung pelikula, pero hindi ko alam na ganun kahirap. Na mababa yung sweldo. Noong time na yun, more than 24 hours, ganyan. Pagod, sisigawan ka dahil PA ka lang. Pero, for some reason, kahit na feeling ko pagod na pagod ako at aping-api ako that time, hindi ko alintana yun. Parang, Di ba, no? yun talaga, hindi ko alam. Hindi ako yung passion. Siyempre ngayon, point of conversation siya. Pero siguro iba talaga yung grit ng isang batang nangangarap tas nabigyan ng chance na makuha yung pangarap na yun. Oo, Parang kasi alam mo. bihira yun. Tsaka dati sobrang hirap. Ngayon kasi kaya mong i-PM yung, di ba, i-private message yung mga director, pwede po Social ba ako? media. Social media. Dati talaga kailangan yung pag-send dati ng resume as in hard copy. Di ba sa pupunta ka GMA, yung... may Dropbox. May Dropbox. Dati mas mahirap talagang makasalamuha yung mga taong gusto mo maka-work. So siguro dahil mahirap mangyari yon, kapag nakuha mo na yung chance na yon, di mo siya papakawalan. Oo, correct. Ikaw, anong
Well, nakwento ko na rin yun dito. Yung after college, nagpasa-pasa kung saan-saan. Tapos, nung finally, may nakuha akong trabaho sa ABS nga as promo producer. Basically, para siyang 9 to 5 na job, pero project basis. Yung parang meron kaming quota na kailangan ma-produce na, anong tawag doon? Mga plugs, TV plugs. Yes. Parang in a week, for example, 5 plugs. Pero kapag matapos mo siya in 2 days or 3 days, pwede ka na hindi pumasok. Kasi natapos ka na. So, ganun yung ginagawa ko dati. As a hard worker. As a hard worker. Tatapusin ko siya in 2 days, sa racket ko ng mga PA. Kaya ako nakapag-PA sa'yo doon sa music video na hindi mo maalala na pala. Yun, so nakakarakit ako sa labas. Pero sa'yo Oo, as in everyday yun. Wala akong hinihindi na project. Yung kasi nga feeling ko, nung bata ako nun, kapag meron na binigay sa'yo na opportunity, igagrab mo talaga kasi ano yun eh. Opportunity na makakilala, networking, mga referral, may kilala ka ni ganito, i-refer ka. Uy, ito nagpipi yan, mga ganyan. So yun yung nasa utak ko nun. Kaya everyday talaga nagtatrabaho. So tatapusin ko ng maaga yung sa ABS, sa CPI. Tapos, nagkaroon ng opening for writer's workshop kay Sir Ricky Lee. Pero hindi pa ito yung pang pelikula. Yung ngayon niya, Oo. So ano to, para sa mga writers sa ABS. Okay. So parang nagbuo sila ng workshop para bumuo ng isang show. Workshop. Anong show yan? That time ay Lobo. Oh my God! Oo. Angel Oxin! Angel and Piolo. So yun yung bubuin na show. Tapos ako nag-apply talaga ako habang nag-work ako sa CPI. 1 year yung contract ko sa ABS. Tapos nung matatapos na yung contract, pinag-isipan ko talaga kung hindi ko na i-renew tapos mag-full-time na ako na freelance. Dahil sumali ako dun sa workshop. Kasi dami ko nakilala mga tao. Na taga-pelikula. Oo, taga-prod. So parang, yun, hindi na ako nag-renew. Tapos hindi alam yun ng mga magulang ko. Na, ay wala na po akong normal job. Pero nagsisi ka? Hindi. Hindi. Nagsisi ako siguro mga after 3 years. Di seryoso, parang after no, ng mga 3 years akong nag-freelance. Saya, sunod-sunod yung mga projects. PA, script ko, nag-ano pa ako noon, propsman. So, na-skip con ka sa pelikula ko, 6 Oo, Degrees? sa 6 Degrees. Kasi ang dami kong projects nun. Tapos parang may time, I think 2010 or 2011 ata yun, na parang biglang bumagal yung pasok ng projects. Doon ako napapaisip na, parang tama ba yung decision ko na nag-freelance? Pero parang, at that point, parang wala na. There's no returning back. Wow! Feeling ko normal naman siya na kapag may mga bumps sa road, parang mapapaisip ka kung tama ba yung decision. Pero I think tama naman. Tsaka I think part nung kaya ka go na mag-risk, may certain confidence ka sa sarili mo na kaya mo kayang mag-risk kasi alam mong kaya mo at ipupush mo to. Parang iba kasi yung risk lang ng risk tapos wala ka namang, you don't have anything to prove for yourself. Mahirap yun na sumabak pero hindi ka equipped. Tsaka parang dapat kung sasabak ka, parang meron kang goal, bakit ka sasabak doon? Yes. Na parang kaya ka nag-quit kasi ito yung goal mo, makapag-work sa isang film na ni ganito, ni ganyan. Parang hindi pwedeng sasabak ka lang dahil bored ka lang, ganyan. Parang medyo may kailangan pang hugutan kang tiwala sa sarili, kahit paano. Kasi kunyari, yung pag-jump ko from advertising to pelikula, confident ako na ito kasi yung gusto kong gawin. At siguro yung personality ko kasi, parang kapag meron talaga akong isang gusto na bagay, gagawin ko talaga lahat para makuha yon. So, alam kong kahit magiging mahirap yung pagpepelikula, parang hindi ako titigil hanggat hindi ako magiging director. At alam ko, hindi ako magiging mahusay na director kung hindi ko pagdadaanan yung pagiging script ko, pagiging PA. I think yun yung kulang ngayon. Hindi ko naman inaatake yung mga kabataan. Pero, hindi, parang inaatake. Di sige. Pero di ba parang feeling ko kasi, nung bata pa ako, parang gusto maging director. Tapos parang natatagalan ako sa proseso. Na parang ang dami ko kailangan ngayon, ganun pa rin naman yung mga bata. Parang, 25 na ako, wala pa. Ilang taon ako nagkaroon ng pelikula. Para mga ganun. Pero parang kapag babalikan ko yung sarili ko, nga, impatient din ako nun. Kaya trabaho ng trabaho kasi gusto ko na siya ma-achieve. Kaya parang yung mga risk, parang sige, pasok ko dyan. Sige, kunin ko yan. Ano ba yung success para sa'yo? Paano mo masasabing successful ka? That's a very good question. I'd like to keep it that. In terms of filmmaking, kapag fulfilled ako dun sa ginawa ko, di ba never naman tayong magiging fulfilled? Super happy sa mga ilalabas natin. Pero at some point, kailangan mo siyang ilabas. Kailangan mo siyang ipalabas sa mga tao. Kapag naipalabas ko na siya, tapos nakuha ko yung kahit isang reaction from a single person na gusto kong makuha, parang for me, successful yun. Ikaw? Di ba lagi nilang sinasabi parang, it's not a destination, it's a journey. It's the climb. It's the climb, di ba?
Pero before pa, for me, sa start pa lang, it's the destination. Ang definition ng success. Yung sa akin, siguro ganun talaga ako. Yung goal talaga yung pag hindi ko siya nakuha, hindi ako successful. Baka dahil sa pagpapalaki sa'yo ni Aida. Na dapat number 1. Pag uwi ako number 4, ba't number 4 lang? Ilan po kayo na utak ko ba? Pero later on, siguro, nung tumatanda na ako, nagigets ko yung na it's also The journey. the journey. Oo. Pero sa akin, nag-work na eyes on the prize. Oo. Even from before. Parang to add lang, feel ko dahil Taurus ako, sentimental. Oh. So, sobrang importante for me yung journey talaga. I think sa Good Hang na podcast ni Amy Poehler. So, parang sabi, fail to prepare, prepare to fail. Ganda, no? Narinig ko, Sabi oo. ko, ay, Narinig ko na... gamitin ko yan sa ang walang kwentang podcast. podcast. Ano para bang sa'yo? Pag may mga nanghihinang advice na mga aspiring filmmakers, ang lagi kong sinasabi ay, kailangan nagpa-practice kayo. Gumawa ng pelikula, ng short film, para kapag dumating yung opportunity, ready na. Kasi sayang, parang hindi mo alam kung kailan darating yun. Yun yung swerte. Yes. Ako naman dun sa part na yon, marami akong mga tinanggihan na mga opportunity kasi alam ko hindi ako ready. Ayoko kasi nagfe-fail. Hanggang ngayon ba ganun? Kasi kapag ako sinasabihan mo ng ganun, dapat kinuha mo na agad yun. Kasi alam ko na kaya mo. Siguro ngayon, pag tumatanda na tayo, nare-realize natin, yung minsan yung confidence na wala ka, nakukuha mo siya sa mga kaibigan mo eh. Sa kanila ka talaga kukuha ng confidence na, shit, mas may tiwala sila sa akin kaysa ako sa sarili ko. So baka naman, may nakikita sila na hindi. Kaya importante na napapaligiran ka ng mga taong mabubuti. Yes. Kailangan yung friendship na meron ka ay ililift ka at hindi ilulubog. Tapos yun nga, parang feel ko kapag tumatanda ka na, I mean, nagkaka-experience. Parang mas naintindihan mo na kung ano yung importance ng pagiging unapologetic. Hindi yung unapologetic na kapag meron kang nagawang kasalanan, hindi ka magsasorry. Hindi naman yun gano'n. Kaya parang feeling ko, kapag gumagawa ka ng pelikula, kailangan ready ka, natututunan mo na yung pagiging unapologetic na hindi gagawin ko to. Kasi naniniwala ko sa message nito, ganyan. Agree. Na ready ka na, hindi ko naman mabiplease lahat. Sa akin naman, sa perspective ng isang babae, siguro pag babae ka, hindi mo napapansin na unwittingly, you apologize for your success. Hindi ko alam, sa society siguro natin na parang pag sa babae, I'm successful pero parang mas mahina ng konti. Hindi lang kailangan na internally pero iba pala pag nasasabi mo, vino-voice out mo, this is me, I'm successful, I earn a lot. Hindi ko gino-joke yung pagiging mayaman ko. Kasi trinabaho ko to finally, hindi na siya nagtatago. Parang feeling ko sa ganung bagay natin dapat gamitin yung term na free-spirited. Yes. Nga, kapag free-spirited ka, parang may intindihan mo ano yung importance ng pag-voice out ng mga bagay na pininiwalaan mo. Parang di ba pag kunyari nakakainom, sinasabi na pag nakakainom, tumatapang. Totoo. Pag nakatandway select. Pag nakaisang ganon, di ba yun yung joke natin? O, iinom muna ako, tapos aamin ako, ganyan. Or, iinom muna ako bago sumalang sa ano. Para may additional confidence. Doon man nakukuha yung confidence mo na pag merong nagpupush sa'yo. Nung I'm drunk, isang nag-shot shot ka? ng alak, Tandway nga ata. Tandway select ata. Sila naman yung nag-suggest. Parang shot kami isa bago gawin tong eksena na to. Tapos lalo na yung yung love scene, na hindi naman love scene. Dahil nga nakainom, so parang kailangan may tapang para gawin yung eksena. May tulong na ibibigay ang alak, especially Tandway select. Yes. Isang shot para malampasan yung mga pressure sa mga pinagdadaanan sa buhay. True. Pero kailangan moderate. Yes. Drink moderately. Drink moderately, love fully. Ay, oo nga. I love you. Oh, mag-ano tayo? So, mag-shot tayo dahil andyan ang Tanduay Select para Okay. sa mga... Tabi kayo, baka matamaan kayo. So, mag-shot muna tayo ng Tanduay Select dahil andyan ang Tanduay Select para samahan tayo sa... Go! Red! Go! At dyan! Ang bad actors! So, yung toast natin... O, game. Sige, go. So, shot tayo. Okay na ako dyan. Okay ako dito sa... Ay, steam ah. Dagdagan mo yan! Mahina ka ba? Be confident, Tonet. Dagdagan mo! Okay, tas ito yung inumin ko. Para sa mga risk,
na ginawa natin at hindi natin pinagsisihan? Ikaw. Para sa mga pangarap na naabot natin dahil may tulak ng alak. Cheers! Ice to net. Cheers, Tanduay Select! A few moments later. Unless di kaya direct na parang part din yun nung nakasanayan nating kultura na ang babae is nandyan, ang tingin nila para lagi silang quote-unquote pagsilbihan. So part yun nung parang culture of parang pagsaserve sa mga kalalakihan. So hindi sila nagiging sensitive dun sa mga needs din ng mga babae. Basta sa kanila, satisfied sila. Okay na yun. So yun din yung sad reality. So I think it's also important for us to really speak up. Hindi mo para awayin, pero pwede mo naman sabihin in such a way na maayos. It's up to the person na lang. It's up to the guy na lang kung paano Paano yun iti-take. Eh syempre dahil may malaking ego, problema yun. Kung ganun, parang dapat hiwalayan na. Eh kasi hindi yun magbabago. Oo. Pag hindi magbabago, okay, goodbye na. Correct. Kasi yung mga tao hindi naman nagbabago. Nag-evolve lang tila to something bad. Wow! Big word. Big. Tsaka usual din yung parang usual na story yung mga lalaki yung unang natatapos, 'di ba? May parang ang bilis, ganun tapos yung babae, ay okay na. Kasi 'di ba, Tapos ka na. Oo, tapos na kasi hindi naman talaga hindi ang orgasm, magkaiba yung orgasm ng lalaki sa babae. Pero yung babae, medyo matagal talaga siya kasi may mga kailangan ma-hit na mga Kasi what a journey it has been. Yes, pero kaya medyo matagal kapag nga hindi match yung babae at lalaki, hindi talaga magma-match. Kawawa talaga siya. Hindi ba? Tama ba ako? Hindi, tama Yes. naman, Direk. Or siguro, kung gusto gentleman ng lalaki, paunahin mo yung babae. Especially kung ikaw aware ka naman sa biological makeup mo na konting lang, nakakaabot ka na doon. Konting gano'n lang. Uy, tapos wait na. Totoo. Diba? So kung aware ka na, paunahin mo na siya. Correct. Para lang, everybody happy. Happy. At saka okay din pag happy yung both parties. Mas maganda pag happy pareho. Kaysa may kinikim-kim. Oo, kasi pag kunwari yung away nyo, kunwari nag-away nga kayo, tapos kunwari sa bills na hindi nabayaran, aabot na sa sumbat na, ako nga, hindi ako nag-orgasm. Uy, saan galing yun? Ang taas nun ah. Mataas na. Para sa Midnight Girls. Yeah. Kailangan kong abutin yung Sanya Lopez doon sa parking lot. Tapos yung sa next question niya na, Kung dapat pa ba siyang magstay pa sa O sila pa, relasyon. kasi hindi na nga niya Nasabi na nakikita. nila na parang, kung hindi, hiwalay na. Pero sa tagal naman kasi, parang 5 years na rin. Parang feeling ko, sapat na yon na for 5 years tiniis mo yun eh. Kung hindi talaga, hindi rin natin alam kung Pero nabanggit. nakipag-break siya. Oo nga eh. Nakipag-break na. Pero Naipag-break pa siya nasepak. eh. So, So, ibig- nakipagbalikan. So, it means di mo talaga siya mahal. So, maghanap ka ng taong makapagbigay ng hinahanap mo. O maybe hindi pagmamahal yung hanap niya, yun lang talagang orgasm. Pwede rin naman. Di ba? Pwede rin. Oo. Yun din. Kasi importante naman talaga yun sa pagmamahal. Pero ngayon, kung di na nag-work, stop mo na. It's time to stop. Wow. Stop the car. May a-add pa kayo, Miss Jody. Parang iniisip kayo. Iniisip ko lang yung mga sinasabi ninyo. Pero may last question siya, parang paano po kaya yung pinaka hindi masakit na way to break up with someone? Ano ba yan? Huwag mo nang sabihin. Di wag ka magsalita. Makipag-break ka na lang. Hindi ka na masaya. Parang bye-bye. Ganun. Bye na. Paano hindi masasaktan? Oo. Parang wala, no? Wala. There's no easy way to To break break somebody's somebody's heart by heart. James Ingram. Oo. Walang ganun. Lahat masakit yan. Ayan na siya. Ikaw, paano? Ang least painful? Least painful? Parang wala eh. Laging masakit. Pero I'm Makipag-break. sure merong least painful. Least painful? Text. I-ghost Parang mo mas na lang. masakit yun. Pero masakit Masakit yun. ba pag nag-ghost? Mas masakit pag Oo. ginost. Masakit yun. Bastos yung ghost. Tsaka feeling ko siya eh, parang masakit siya on both Mas masakit siya on both parties. Actually. Kasi parang kung ikaw yung ghoster, dala-dala mo yun forever. Tsaka 5 years, di rin naman. Kailangan talaga mag-usap. Oo. So kung least Be painful, adults. Be adults Oo. and kung least painful, usap talaga. Usap na maayos. Parang yung truth. Because truth will
What? Set you free? Mali. Ano? Miss Jody, ano? Lagi na lang. We'll set you free. Yung set. Kakairita. Pero dapat, ito ang usap. Usap Kasi, malay mo siya rin, meron pala siyang mga sariling Actually. hinaing. Nararamdaman pala niyang finifake mo lang. Tapos nag-fake din pala yung lalaki, no? Hindi, Oo nga, no? Hindi ba fake Pero paano mo sila i-fake? Hindi ba fake ng lalaki? Ihe. Charing. Ang finger. Pero parang feeling ko, paano pa kaya kung kung hindi na-fake ng babae? Sobrang feeling ko Kung hindi mas na-fake ng konti babae. ang fragile male egos kapag hindi na-fake ng babae. Oo. Pag walang faking. Mas 'di ba? Kasi talaga, sa mga lalaking nanonood, you're not gods. 'Di ba? Serve your woman with pleasure. Tapos sabi mo, serve the people. Serve the people, yes, and serve the people as well. So after serving your woman, Orgy serve pala. the people. Orgy pala. Pero kasi parang feeling ko, takot pa rin yung mga tao, especially dito sa Pilipinas, sa pag-usapan yung ganitong topic. Totoo. Tabu kasi. Oo. Lalo na kapag babae nagsasalita about it. Parang laging may feeling na mata parang off, ganyan. True. Dapat hindi. Dapat tayo. Like Midnight Girls. Correct. Dapat sex positive. Oo. Kapag-usap. Nasegue! Segue ko, di ba? Oo. Dapat pag hindi kasi natin pinag-uusapan, lalong nagmumukhang may masamang nangyayari. Oo. Parang masamang Na ang magka-orgasm. sex work ay hindi moral, ano yan? Yun. Hindi ko alam kung pero mahirap talagang mag-orgasm ang babae sa sex lang. Hindi usual, hindi madali. So baka iniisip kasi nung guy, dahil nga wala siyang alam, na sex yung magpapa-orgasm kay ate. Pero dahil nga fini-fake niya, so inisip niya, ay sige, sex lang tayo. Hindi, may iba't ibang ways. Iba't ibang way siya per babae, per person. So, mahirap siya sa Kasi diba sa mga, dami ko opinion. Yes, we need your opinion. Hindi kasi 'di ba parang sa mga babae, important yung sineset mo yung mood, importante yung connection. Sa mga lalaki, parang medyo sexual sila 'di ba? Parang most of them, hindi ko lalahatin, pero most of them, kung sex lang, okay na, makakatapos sila. But for women, parang you need connection, you need to, parang kailangan mag-connect kayo, yung wavelength niyo pareho, kailangan marunong kayo tumawa together. Yung importante yung component na yun. Also, emotionally connected kayo. So, parang before then, parang I believe na ibigay ng babae yung sarili niya sa lalaki. It has to have those components. Hindi siya yung, tara, let's do it, ganyan, gawin na natin to. Yun lang. Tama. Parang ang lalim ng hugot doon ni Miss Jody. Components. Parang Oo. Totoo yun. importante talaga yung emotional connection or kahit anong connection, it's important to connect. Oo. Ikaw, Irene, ano pa? Nag-iisip ako ng components. Kandila. Nag-iiba siya ako. Kandila ba ito? May music, May ganyan. pabanguban. Oo. Daming Ano ba dapat, Ate Ay? Ano ba dapat yung mga naisip mong components na pang-set ng mood? Oo, rose petal. Hindi kailangan mabango. Pero totoo yun. Wala lang. Kaya naisip ko lang kasi parang dumating lang sa akin nung sinabi ni Ate Jody na kailangan mo ng emotional na connection, 'di ba? Pero so paano yung mga sex worker na talagang totally wala silang nararamdaman dun sa tao? What if wala pang binibigay yung tao na yun sa'yo? 'Di ba? Yung siya lang yung masaya. So ang hirap pala talaga ng life. Oo, parang sex workers will always fake it. No? Oh. Yes. Oo. Parang, I think mag-apply din sa kahit anong klaseng trabaho. Na parang, wala trabaho to, kailangan ko tong tapusin. Tapusin. Ganyan. Parang gano'n. Na kahit sarili mo, niloloko mo na lang na Correct. Yeah, sex work is work. Yes. Yeah, yes. Which brings us to... Yes! Smooth. To Midnight Girls showing on May May 13. 13. Yes. So, yung Midnight Girls, dahil matagal na tong niluluto ni Irene, ang isang nalaman ko ay si Jody pala ang gusto talaga makasama si Sanyad sa Midnight Girls. Si Jody yung nag-request Yes. kay Oo nga Sanya. pala. Parang kwento mo nga ata yun, Miss alam mo na ba Jody, yun? no? Nalaman ko yun. Meron kaming parang, actually tapos na yata mag-taping si Ate Jody. Tapos, yun na yun, di ba, yung parang nagkaroon kami ng inuman session. Yung fun-fun lang, na kami-kami lang. Tapos may karaoke doon. Hanggang, alam mo yun, masaya na kami kayong lahat. Tapos nagkwento sa akin si Direk Irene na, alam mo ba,
nang nagpasok sa'yo dito si Ate Jody mo. Sabi ko, Recruiter ako. Parang pasok lang dun sa role. May taga-recruit. tapos, alam mo yung, syempre dahil medyo hilo-hilo na ako, tapos hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi baka bigla akong umiyak kay Ate Jody nung time na yon. Wala lang, sobrang na-overwhelm lang ako doon sa feeling na talaga sa lahat ng artista, syempre, hindi mo akalain na si Miss Jody pa yung gusto ko makasama, di ba? Yung, syempre, isa siya sa mga hinahangaan ko. Lalo na nung nakasama ko si Ate Jody. Sabi ko, grabe, kaya naman pala siya si Miss Jody because yung pagiging professional niya, Si Jody pala yung naiyak. Kaya nga. hindi kasi makita mo yung pagiging hardworking ni Ate Jody kapag nag-ano siya, nandun na siya sa eksena, before the scene. Yung hindi mo siya makikita nung easy-easy lang. Yung porket parang, for example, Jody Santa Maria na ako, okay lang yan, kaya ko namang gawin yan. Kasi kaya niya eh. Magaling si Ate Jody na artista para, parang nasa kanya yung pagkakataon na, sige, may chance ka na mag-relax. Siya, wala siyang ganun. Yung talagang totok siya. Kaya dapat lalabas din ako nung araw na yun, magdo-Don Quixote sana ako. Hindi na ako natuloy. Nag-aral na lang ako ng Nihongo. Kasalanan ko. Parang kasalanan ko pa. Oo, na hindi siya nakabili ng mga pasalubong na skincare. Ano bang gusto mong ano bang gusto mong sabihin pasalamat sa kanya? Nakikinig ngayon si Nakikinig Poo. ngayon si Yan lang. I'm so happy. Thank you, Ate Jody, for trusting me. Thank you, Direk Irene. Kasi si Direk Irene, nung syempre dati, si Den Aya pa lang, nanonood na rin ako noon. Ilang taong ka nun, Miss Sanya? Mga 12. Mga 12. Pero hindi. Parang nagalit sobrang ata galing. si Miss Jody doon. Yun, si Direk Irene sobrang galing talagang gumawa ng mga pelikula. Kaya sabi ko, nung si Direk Irene, tapos si Ate Jody pa yung makakasama daw namin dito. Oo, agad ako. Yung parang, sige po, sige po. Siyempre, ang ganda rin ng mga story ni Direk Irene. Pero ba't mo naisip na si Sanya? Kasi nung pinitch nila yung project, so merong 4 na babae. And then merong isang slot doon na wala pa, parang blank pa siya. Tapos naisip ko, bakit hindi sabi ko si Sanya Lopez, sabi ko, panoorin niyo siya sa ganito, sa ganyan, di ba, First Yaya, yung mga shows mo before. Sabi ko, mag-fit siya dun sa role ni Paris. Kasi yung makikay. Kasi sabi ko, siya, when you look at her, sabi ko, meron siyang, alindog na bagay dun sa character na hinihingi ni Saki. So nang pinitch sa'yo, buo na yung 3 of the 4 Midnight Girls. Yung characters. Yung role. Yung characters. Pero wala pa artista. Wala pa artista. So si Miss Jody yung Si first Miss Jody on board. yung una. Tapos Sa kanya parang- muna nag-pinitch. Oo. Diba? Sa'yo kami yung nag-pitch. Ay. Yun ang pagkakaalam ko. Oo. Charot. Tapos parang may mga, sabi namin, importante mag-yes si Jody. Kasi sa kanya kami magre-rely nung chemistry Parang dun sa 3 girls. So, maganda na sa kanya galing mismo yung recommendation, di ba? So, easier work for us. Ang mahirap na lang ito convince. Pero, happy naman na payag agad si Sanya. Payag naman siya agad ng pitch. Tapos hindi mo pa alam paano yung role, ganyan. Sinabi na rin sa akin na ako daw si Paris. Tapos parang ang sabi nila sa akin, yun nga, kasama lang si Ate Jody. Nung kasama na si Ate Jody, oo naman, no, inuuhan ni Ate Jody. Kasi Direk Irene, oo naman, no. Inarty pa ba ako doon? Yan lang. Tapos si Jane, tsaka si Loisa. Paano sila napasok? Yung role kasi ni Jane, talagang acting piece. So, alam mong, at saka kayang magkaroon ng transition. Kasi meron siyang ganong transition from gender identity So, dapat kayang-kaya yung ganong role. Kasi ni puro siya, Jane. Galing puro ni Jane. internal. Tahimik yung role niya. So, alam kong yun yung requirement ng character. So, nag-play na si Jane ng lesbian before, pero iba yung atake dito kasi. Ay, iba yung milieu. Iba yung milieu na parang, syempre kailangan mukha siyang sexy, dapat, 'di ba? Pero deep inside, may struggle siya. So, yun. Tapos, si Loisa as Gen Z, syempre maghahanap kami sa mga Gen Z. So may representation lahat ng generations. Si Miss Jody, anong generation mo siya nilagay? Sige, ayusin mo yung sagot mo, Direct Irene. Oy, ka-generation ko si Miss Jody. Okay. Gen Ano X yun? kami. Si Jody? Ang sama ng Gen X tayo, di ba? Dinedeclare ko na cusp ako. Cast kami. Cast millennial. Yes.
Tapos Kasi sila Nagpabata pa. Hindi, pinauso ko lang yun. Tapos, yun, nilipad na namin sila sa Japan. Yun yung mahirap, yung paglipad. Gano'ng kahirap? Kasi baka akala ng iba, pag nanonood tayo tapos shot in another country, syempre nakikita lang natin yung visually beautiful talaga. Pero hindi nalalaman ng mga nanonood na ang hirap mag-shoot sa ibang bansa. Lalo na kapag Philippine production. Yes, ang hirap mag-shoot. Although, sa, ano naman kami, parang may mga Pinoy din na doon na tumulong sa amin. So, maraming mga Pinoy na locals. Tapos, marami kaming setup kasi yung mga bahay, bakante yun, walang laman. So, kailangan naming punuin. Kasi 15 years na sila sa Japan. So, dapat Live 15 dapat. years Oo. yung bahay, yung buhay nung bahay na yon. So, yun, yung mga bahay nila ang pinakamahirap naming set up. Tapos, syempre, yung bar, na kailangan naming mag 4 a.m. on set, di ba? Kasi, yun na yung end ng bar. Oo. yung Omise, yung bar, operational na siya ng 5 p.m. So, dapat maalis na kami nun. So, ang shooting hours namin, madaling araw. So, nung dumating si Miss Carmi, syempre nakakaano na kami, hilo-hilo siya. Kasi, bakit ganito ang call time ninyo? 4 a.m. Sorry po, Miss Carmi, kasi yung ganyan. Ang ganda ng role niya. Ang ganda ng role niya. Si Mama Chari. Siya yung Mama mamasahan San. ganun. Super Yung ginanon niya yung energy boobs siya ni Lois. talaga. Oo, ginanon niya. At saka siya may gawa nun, no? Siya yung nagsabi Din na, niya yun? itong, Oo. direct, ito yung gagawin ko, ha? Oo. Parang gulat ng gulat nga si Loisa dun sa nangyari. Sa nangyari. Inangat yung boobs Ano niya. siya? eh. Hindi, ano yun. Nagpaalam naman siya kay Loisa before. Tapos sabi niya, ito yung gagawin ko, ganyan. Ang Working with perfect an ng icon role. talaga. Yung Yes. na-amaze ka na lang sa how they think. Diba? Oo. Ang ganda. Ano yung pinaka-challenging na na eksena na ginawa niyo sa Midnight Girls? Na parang tingin nyo, yun yung nag-define nung character nyo sa buong film. Isa sa pinakamahirap talaga sa akin yung Nihongo ko talaga. Kasi sobrang haba ng sinasabi namin doon. Nakwento ko na rin to sa iba na meron kaming parang isang buwan namin pinag-aaralan yung Nihongo na yun. Meron pa kami mga parang workshop, lesson sa Zoom. Ganun pa kami. Tapos pagdating namin doon sa Japan, nataranta talaga ako. Totoo yun, 3:00 ng madaling araw, nagchat-chat ako sa GC ng buong Midnight Girls. Papalitan po lahat. Monologue siya. So sabi ko, pagkatapos ko siyang aralin lahat, kailangan kong kalimutan lahat yun kasi lahat yun mali. Dahil sobrang lalim daw. Parang sobrang formal ng Hindi pagkakatranslate. siya So, yung casual conversational. na yes. ganun. So, iniba lahat. So, sabi ko, hindi, sige, kaya namin to. Kaya in 3 days nga po na magdodonkey kami, hindi na. Hindi ko na lang. As a professional. Isa pa sa mga nahirapan ako, yung kailangan, summer, tas pawisan dapat ikaw. Naka-tube lang yata ako na super shorts. Tapos ang lamig sa Tas ang labas kasi lamig. humahangin, tapos umuulan. Medyo humahampas yung hangin, yung lamig. So, ginawa ko siya, yung parang kailangan mo tiisin na, kunyari, init na init ka. Tapos emotional. Pero yun, thank you Nagawa talaga. naman. Nagawa naman. Ano, kasi dapat matagal sila, 1 year yung kwento yung takbo ng kwento from spring to another spring. Oo. So, pagdadaanan nila yung summer, winter, ganyan. Toroy. Pero syempre, daya-daya kami, dadaanin natin to. Ang ibig sabihin ng summer ay nakatube ka Kasi yung buong Nagoya, hindi summer. Nanginginig ka, pero kailangan- So, sa'yo na lang yun. Pero tas may language coach. Meron. Meron. Taga doon na. Ikaw, ano pinaka-favorite mo na Live sound kami. So, Favorite na eksena mo? favorite eksena, yung confrontation nilang apat. Yung nasa trailer. Yung nasa trailer. Nakailang takes kayo doon? Naka 2 takes lang. Pero actually, oneer kasi siya. So, parang, What's Ano a ang water? water? Yes. yung oneer, favorite ng mga Ng mga oneer. Favorite ng mga magagaling na direktor, ang oneer. Kaya pala ito ay produced by Warner Brothers. Yes, Warner Brothers. Hindi, kasi nung time na yun, sabi ko, shit, paano ba ito gagawin yung confrontation scene nang wala kaming reels, ganon. So, syempre, pag nagsushoot ka sa ibang bansa, handheld na talaga lahat. Kasi, yun yung easier way to shoot. So, isang take lang talaga kami na iniikutan ng camera silang apat. Tapos, good take na yun, yung 1 take na yun. Nag-take 2 lang ako kasi parang, sige, parang gusto kong mag-tighter. Just in case lang, for safety lang. Na hindi ako magre-rely dun sa oneer. Yes. Parang kailangan ko, nagpalit ako ng lente. And then, ayun. Na mas malapit. Nang Parang mas ganon. malapit. Oo. Na merong kanya-kanya na silang camera. Pero, so that took, 2 takes lang siya. Pero isang beses talaga siyang ginagawa. Hindi siya nagka-cut. So, yung
2 or 3 pages na confrontation. Anong ano? 2 to 3 pages sa confro. Sinong DOP? Si Pao rin. Pao din. rin din. Si Pao naman laging DOP ni Irene. Siya din sa The Loved One, Siya siya rin din sa The ay... May eksena with Jane ba yun or kay Loisa? Yung kita yung bukas yung window, yung door, tapos kita mo yung horizon. Parang hindi naman sayang, Sorry, no? hindi Oo. green screen. Hindi green screen yun. Si Jody, bakit ka nag-say yes sa ganitong pelikula? As a sex bomb. Asa ganitong role. Kasi ano siya, di ba, yung mga, hindi ko ma-expect si Jody na gagawa ng isang pelikula on sex workers. Di ba? Parang malayo siya sa filmography mo eh. Good morning, ma'am. Welcome to the Archives di Home FM. Ma'am, dito po tayo, ma'am. Sorry. Kap-kap lang po. Grabe. Welcome po sa Archives, the Home FM. Pakitanggal na lang po yung sapatos. Grabe, ang aga mo naman dito. Tayong-tay ka I lang. know. Kakashopin mo lang sa bangko ka. Oh, shh. No, because I want to see all the pieces na here. Because for the first time ever, Universe is having a 3-day all must go sale. 3-day almost go sale. Yes, all must go sale. Kaya tayo na-tap ng Universe kasi sale. Bringing together past season pieces across high-end fashion designer brands. Like, ano tong mga high-end designer brands? Like for example, we have Autry, or pwede ring Autry, pwede ring Yuji Yamamoto, Undercover, by Jun Takahashi. Yes. Ano mga favorite? Di ba, balita ko, lagi ka dito, no? Kasi Ay, hindi naman. magastos ka eh. So, ano mga favorite brands mo here? Pumupunta lang ako dito sa Archives kapag kunwari, nanggaling na ako sa Universe, tapos meron akong gusto doon. Kasi hintayin ko siya ng mga 1 year. Charing! Ang favorite ko dito ay Neighborhood. Tsaka Body. So, ang okay kasi dito, sa Universe and sa Archives, yung designer brands, kapag off-season. Kapag off-season na, may discount ng Yes. bongga. Hindi lang 10%, 20% discount. Minsan 50% off. At minsan 60%. 60% off. Pero yung sa All Must Go Sale ay ilang percent? 70% off. So, sulit. Sulit. So, ito yung mga brands na kailangan lang talaga maghintay. Yes. Kailangan lang maghintay. After... Natutunan ko yan din sa friend ko na mapupunta yan sa Archives. Hintayin natin. Yan. True enough. Oo. man. So, ikaw, ano mga favorite mong brands? Oshkosh. Banggit. May Jill Sander dito. Oo. May Jill Sander, Jill may Sander. McQueen. Yung favorite ko pa na mga brands dito ay Y3, Common Projects. Tingnan mo to. Oh. It's so simple yet so elegant. Ano ba? Tom Brown. Mga gusto ko Beams. dito. Beams, yes. Andito yung Beams. Tara, pasok tayo. Ito yung Beams. Oo. Off-white. May off-white. Oo. May off-white. Tapos Palm Angels. Ito oh, Beams. May com. Tsaka may Craig Green sila rito. Tapos look at Daming this. If you are as extra as Tonet, pwede kayong magsapatos na ganito from Com na ngayon ay naka 50% off pero sa All Must Go Sale may possibility na mag 70% 70 off. siya. Kaya ang gawin natin, gaya ng ginagawa natin sa ukay, itago mo sa gilid. Yes. Para wala makabili. Ginawa ko kaya yung archives. Ganun niya, ito gusto natin. Tago natin. Oo, minsan. or ang ginagawa ko minsan, nilalagay ko siya sa ilalim ng ibang damit. Perfect timing. Kasi meron ako pupuntang isang shala event at gusto kong maging nakaluwag-luwag yung look ko without paying for the original price of the brand. Then, Universe is the place to be. Wait! Universe ba o Universe? Can you like You see, make up your okay. mind? So, when I first came here, di ba nag-guest sa atin si Enchong last time? So, tinanong natin siya. Kasi nga suki rin siya dito. I think stockholder. Stockholder na rin yun ng Yes. archive. Siya And shows Universe minsan. Universe, yes. So, sabi niya,
Sabi daw sa kanya, nung mga tiga-universe ay ano daw, universe. Okay. Pero minsan daw, universe. So, kailan universe, kailan universe? Kapag ayaw mong magpaka-pretentious. Ang importante, Ang importante, kaya mong bumili. Kaya mong bumili. Yes. Baka sampalin mo sila ng universe. So, dahil meron kang, ano pupuntahan mong salang event? What if... Date. Oh. Date. Basta gusto, medyo nakaluwag-luwag look. Oo. Ikaw, ano event mo? Ako pupunta ako sa premiere night ng Midnight Girls by Irene Emma Villamor. Perfect. Yes. So, I think we have come to the right place Yes. because... All must go. Almost go. 3-day sale. So, Yes. let's go. 70% off. Yes, let's go. Ang sapatos, comme des garçons. Ang lonta, comme din. Ang polo, comme. Ang inner, Craig Green. Ang sombrero, Acne Studios. Ang face, Jericho Rosales. Wow! Giving season. Yan. Tapos balik ka doon, tap ka ulit, tapos pose. Tapos walk ka dito. Sige, forward. Yan. She's giving slay. Tapos maganon. Daan. Ayan. Tapos pose ka dyan. Pose. Taray, she's giving. Ang sapatos, Dries Van Noten. Ang palda niya o kamison. Ang top, 0. Ang paraphernalia ay Dries Van Noten. Ang mukha, dry. I feel so nakaangat-angat. Me also. So more curated pieces at Universe's 3-day All Must Go sale. Happening at Leap Studios in Makati. Maraming salamat, Inday Garutay. First come, first serve po ito. And registration needed. Yes, limited slots only. And close ang archives during the Almost Go sale. So, baka umata kayo sa archives kasi Correct. closed yan. So follow nyo lang at universe.ph sa Instagram for more updates. At dahil love namin kayo mga ka-eme at dahil ka-eme na ng Universe, magbibigay kami ng 10 slots on the first day of the Almost Go sale. Yes. Ayan. So, follow at ang Malungkatang Podcast sa IG, sa TikTok. Join kayo dun sa Facebook group for more updates and details. Yes. Thank you, Universe. Bye-bye. Ay. Gawin natin. So, ibang-ibang Jody Santa Maria. Ibang-ibang Jody to. Opening pa lang, ibang-ibang Jody na Oy, dito. pero si Jody, anong Isinamalaya film mo? Apparition? Apparition. Diba? Very rin yun. Women. Ay, mga nuns, Oo, di ba? mga Mga nuns. So, madre galing ni naman Jody kami doon. doon. Hindi, nung in-offer siya, sabi ko, parang hindi kasi parang normal theme na ginagawa yung mga ganong klaseng pelikula dito sa atin. And I realized na yung mga bawat tao na nandoon sa, yung mga bawat characters na nandoon sa pelikula ay istorya ng mga totoong tao. And kailangan din naman nila in a way na mailahad sa nakararami yung storya nila. So sabi ko parang kung mapupull off to na magagawa siya with respect, 'di ba? Syempre, storya to ng totoong tao, totoong pangarap, totoong buhay, totoong mga sakripisyo yung ipapakita. Sabi ko, maganda siyang maganda yung message niya sa mga tao because most people naiintindihan nila yung OFW, naiintindihan nila yung Japayuki, pero ano ba talagang alam natin tungkol sa kanila? Tumigil na ba tayo doon sa, pag Japayuki,
pokpok yan. Ganito ginagawa. May stigma, May no? stigma na kaakibat. Pero nakakalimutan natin minsan na makita na mga tao rin to. Huwag nating husgahan. Kung alamin natin yung mga storya nila. At ito yung storya ng Midnight Girls. Gondo. Thank you, candidate number 2. Yes! Oo! Ang galing. Well said. Ang ganda. Well said, Keep it partner. up. Well said, partner. Now, group 3. Ganda. Tsaka siguro, parang nung napanood ko yung trailer nung Midnight Girls, sabi ko, tungkol sa Japayuki, ganyan. Tapos parang nung nasabi ko, parang ngayon ko na lang uli nasabi yung Japayuki na word. Oo. Pero kasi I think yung mga films natin before about Filipino workers in Japan, parang ang tagal na nung last eh. Tapos sa mga gumagawa ay, na director ay lalaki. Oo. Parang, At saka parang laging pinoportray ang sex work sa violence na parang, di ba, ang ginagawa, sa research ko, parang ang portrayal is namamatay sila dyan sa gilid ng kalsada, or may di ba? scam na lalaki na, Oo. na So parang, Japanese. parang ito, mas ginawa ko siyang parang dapat, ano yung inner lives nila beyond the actual work. Parang lagi na, parang kunwari kahit sa LGBT themed na mga kwento, parang mas maganda na ibigay natin yung storytelling or yung direction sa mga nakakaintindi talaga na, kunwari, trans women directors, directing trans women roles. Parang maganda rin na yung ganitong klaseng topic. Babae yung nagkukwento. Kasi At nga, si Siley Japayuki, no? see? Yung Hindi tayo nagdirect. sure. Ay, multiple na ako. May balak siya. Pero di ba, parang dapat ibigay natin yung ganitong klaseng kwento sa mga babae. I mean, hindi man ako babae para magsalita about this. Pero parang ibigay natin sa mga babaeng director. Kasi yung for the past years, sobrang umaalagwa yung mga kwento ng mga babae na directed by women. Ngayon, so parang feeling ko dapat ibigay natin yung direction at storytelling at yung nakakaintindi talaga din sa kwento. Nakakaintindi ng sensibilities ng babae. Babae. Kasi babae lang din ang makakagawa. Yes. Agree. Pag pinakinggan mo talaga sila, nakakaiyak lagi yung kwento nila. Kailan yung first na panood? Ditong... Hindi niyo papanood. Hindi pa napapanood. So, lang, EDR, mga clips lang, ganun. Oh. Ang nakita lang namin, teaser, trailer, that's it. So, Hindi kayo nag-dub? Walang EDR, dubbing? ganyan. parang isang eksena lang yung kailangan namin. Oh, i-dub. yun. Halos good sound ako. Parang 15 minutes lang sila nag-dub. Toroy, Toro. good sound, Malinis. good sound, good sound. Kaya yun yung gusto ko kaya doon kasi sound siya talaga ng Nagoya. Even the ambience, ganyan. Tapos yung tunog ng mga bass, ng mga ganon. Oo. Yun talaga siya. Ganda Yung talaga ano, pag good sound, no? Hindi Oo. na magda-dub. Yung live sound, galing Japan or Pilas? Pinas. Pinas Pinas. yung recordist. Pero meron kayong parang Japanese counterpart na production. Oo, may Japanese counterpart. Pero halos lahat ng Japanese counterpart namin, Pinoy. Except for the technical. Yung mga sa camera, ganyan. But the logistics side, halos Pinoy. So, mapapanood nyo siya sa premiere night na mismo? Doon nyo na... Kailan ang premiere night? May 11. May 11, sorry. May 11. Saan? SM North. North. Okay. Hindi kasi kaya ako natanong dahil kailan yung isang screening nyo, yung first screening kahapon? Yung Nung special 15, screening. Nung 15, media launch, na nanood din, may invited kayo na nanood. Tapos Press. kasi, nung pinalabas siya, ang ganda, nabasa yung mga reviews. Ang Ganda ganda ng ng mga reviews. reviews. So, gusto ko sanang tanungin, ano na lang yung na-feel nyo nung nabasa nyo yung mga reviews na positive talaga yung mga reviews. Parang wala akong nabasang hindi. Yun nga, ang general sentiment ay it's a story of very colorful characters. And yun, Direct Irene did it Oo. again. Direct Irene Emma Villamor. Oh, wow! Iba talaga si Emma. Iba talaga si Ka Irene. Basta Irene crop top. Oo, di ba from The Loved One na love story. Or from Irene Villamor na laseng at umaamin sa naka-crop top na Naka-crop art deco. top, oo. From Irene Emma Villamor ng Midnight Girls. Yes. Ikaw muna, anong na-feel mo nung nakita mo yung mga... Pero nanood ka with them, hindi? Oo, nanood ako Nanood sa ka gilid. sa Kasi gilid. nag-i ako ng reaction eh. Okay. Kasi, di ba, umalis muna kami after nung hi, hello. Tapos, Hindi mo talaga pinapanood sa kanila? hindi talaga kasi gumagawa sila mga TikTok content. Okay.
Mas importante. on the side. Mas importante nga naman ang Hindi, promo. Sige. Promo kayo dyan promo. na. Sige. Ako, nakatingin ako dun sa gilid, nakatayo ako the whole time. Tapos tinitingnan ko yung mga tao, anong reaction. Ganun talaga. Gano'ng kalayo yan? Nakaganon. Kasi sinisipat ko yung mga mata nila kung ano itsura, saan sila maingay. May natutulog ka bang nakita? Tapos nile-laser ko. Gising! Dito yung Target. Ayun. Tapos, parang happy naman na yung early reviews, parang okay naman. Sabi ko, so sana naman magtuloy-tuloy. Kasi, yun lang yung pwede mong ibukod sa cast at kailangan yun din yung i-promote na worth it kasi ang hirap ng buhay. Correct. Oo. So, parang malaki yung hinihingi natin sa audience. So, dapat maganda yung pelikula. Tama. Kasi, ramdam natin ang hirap ng gas. Totoo. So, Magastos yun. na. So, magastos na. Kaya maraming salamat sa mga manonood. Diba? Bababaan nyo din ba yung ticket prices? Bababaan. 75 pesos? Hindi naman. Hindi naman yun. Parang kailangan namang mabawi. Libre na lang kaya? Magkano? 80? Bagsak presyo. Hindi pa. 95. Wala pang confirm. Basta nagulat si Jody sa'yo. Magkano yan? Buy to take one? Grabe kayo Ang ganda ng buy to take one. Pero yun, nilalaban na sana mababa para maabot kaya ng mga Siyempre si tao. Kyrie, nalalaban niya yan. Oo. Kyrie! Ando na ako sa May rating na ba kayo? Yes. PG. 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 Meron kayong mga inedit para maging PG, Hindi, edit wala. out. Yun Wala. talaga siya. Yun talaga yung movie. Okay. So happy na PG siya. Malaking bagay yun yung rating. Kasi Kasi yung mga nanay, di ba, pwede nilang dalhin yung mga anak nila. Ganyan ang mga paghihirap ko, anak. Huwag kang Oo. tukmol. Oo. Highlights. Hindi na lang pwedeng papanoorin na lang yung anak eh. Nasumbat pa tuloy yung... Sabi ng anak, piniling ko ba na mabuhay dito? Ayan, ang life is in dyan. Ayoko ka! Bilang anak niya Miss Jody. Jody, oo. Nasa trailer ata yun eh. No? Oo. Kayo, anong na-feel nyo nung nababasa nyo na yung mga initial reviews na nagandahan sila sa Midnight Girls? Syempre natutuwa kasi 'di ba parang ngayon ang laging tumatakbo sa isip ko, mahirap na rin kasi i-please talaga yung audience natin ngayon, especially kung ang kalaban mo is yung mga klase ng kalidad na pinapalabas sa kunyari mga OTT platforms, 'di ba? So para ma-happy sila and masabi nila na yung movie was worth their while. Syempre nakakatuwa na parang okay lumalaban si Midnight Girls. And I think yun naman din talaga yung purpose nung nung pelikula to begin with. Para 'di ba, parang to affect yung manonood, to speak to them, to make them realize something, and para ma-touch sila. I'm sure merong isang storya doon na somehow nakita nila yung sarili nila sa isa sa mga characters. Correct. Tsaka feeling ko hindi lang naman mga Japayuki makaka-relate sa pelikula. Basta nagsasakripisyo ka, Oo, nagtatrabaho lahat na ka. nagpuputa. Lahat Lahat ng naman tayo puta mga para sa puta pera. eh. Oo. Lahat ng Lahat tayo mga puta para sa pinatrabaho. Totoo, Puta lahat number tayo six. mga puta. Sa Oo. totoo lang. Diba? Alam, sobrang yaman mo, hindi mo na kailangan magputa. Ikaw, di ba? Well, konti pa. Konti pa. Almost there. Almost there. Si Sanya, nung sinad sa'yo ni Irene. Sobra ako na-excite lalo. Lagi kong sinasabi kay Ate Jody last time, mas lalo ako na-excite habang yung reaction ng mga tao. Parang okay naman sila, no? Mukhang okay naman sila. I know naman na itong pelikula na to talagang maganda. Kasi hindi dahil nandun ako, kasama ako na, sige, part ako niyan, mag-endorse na lang tayo, promote tayo na itong show na to. Pero itong movie talaga na to, maganda kasi sobrang honest nung storya. Ito talaga yung nangyayari sa ating mga entertainers sa Japan, na sana itong palabas na to, mabago natin yung inaakala natin lagi kapag Japayuki yung isang tao. Or simple na lang rin sa buhay natin na madalas, 'di ba, hinuhusgahan natin yung isang tao base lang sa nakikita natin. Hindi naman natin talaga sila kilala kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa life, bakit kaya to lagi nakasimangot? Bakit kaya to laging masaya pero hindi mo alam na mas matindi pala yung battles niya sa life. 'Di ba? So sana magkaroon tayo ng empathy sa isang tao lagi.
And ayun, I'm Ganda. very excited, lalo na si Direk Irene. Isa pa nga sa natutuwa ako kasi si Direk Irene, siguro mas napagaan din yung trabaho namin doon. Hindi siya Kasi sumisigaw? hindi siya aabot doon kasi ang linis ng pagkakagawa niya sa lahat. Yung parang pupunta kami sa set, ready na yung camera, ready ang lahat. Kasi meron kaming parang double namin. May mga stand-in. Mga stand-in. Stand-in namin na, okay, eto gagawin nila, ganyan, nakatayo na, nakaset na yung camera. Yung acting ka na lang talaga. Kapag hindi mo pa ginalingan doon, ewan ko na lang sa'yo. Parang ganun siya. So, thank you, Direk Irene. Sobrang sarap sa pakiramdam Iyak na ang na ayos na. Paiyakin nyo yan. Ang ayos kasi ng production ni Direk Oy, Irene. sumasama sila sa pre-prod meeting with their notebooks, led by Miss Jody. Taray! Nakabili ng notebook tuloy itong tatlo. Sa Don. Sa Don. Sa doon yun. Producer ba si Jody dito? Hindi siya Ay, hindi. Sino? Akala ko producer ka. Pero bida-bida lang. Siya sa Ay, gusto ko lang talaga. Script call po ba? Hindi naman. Hindi rin. Hindi rin. Lahat sila may mga notebook na tuloy, tapos nagno-notes talaga. Ang galing. Ano mangyayari. Tapos si Daphne na AD kinakabahan. Pag nagsabi si Jody sa pre-prod, I have a question po. Lahat sila, ano kaya question? Paano yung service kung sinasabi niyo yung galing siya dito? Ganon. Ang mga tanong niyan. Driver. So, pwedeng Supplier talaga nung gusto niya maintindihan yung call sheet. Yung ganun sila katutok. So, ang ganda. Tapos, Ang ganda. Anong feeling na na for a director na si Jody yung naging lead mo dun sa 4 Midnight Girls? Kasi malaking bagay kapag nakikita mong inaalagaan ng mga artista mo yung mga characters na sinulat mo. syempre ang isa sa mga criteria mo ng paggawa ng pelikula, sana mabigyang buhay yung sinulat mo, 'di ba? Na parang sino kaya tong gaganap dito. Pero alam mo na kapag magaling yung artista, in good hands yung character, na mas naloloka pa nga ako sa kanya nung nanghingi siya ng meeting nag-chart kami ng emotions. Sabi ko, ano kaya ang kailangan ni Miss Jody? Kasi meron kaming schedule per day. So, pag may bakante doon, may gusto kayong sabihin na ganyan. Pwede pong sa akin yung ganito ni Direk Irene, oras na to, meet me at the lobby. Lobby kami. So, parang kami, mag-chart ng character ni Vix kasi hindi kami syempre in order mag-shoot at I hate to do this to my actors lagi, pero lagi kong nagagawa na nauunang na-shoot ang mga ending at mga ang mga parts ng mga realization nila kasi sa bahay yun nangyari. So, nasa second day siya. Pinapaiyak ko na siya na second day nang wala pa siyang eksena sa bar, wala pa lahat ng mga eksena. Wala pang confrontation, wala pang lahat. anything. Yun na agad. Kasi parang May gusto ko bang sabihin, Miss Jody, nakikinig si Poo. ganun talaga. Kasi wala ka naman talagang magagawa, di ba? Oo. Kasi yung bahay, yung parang yung availability Yun yung ng cluster. bahay. So, syempre, dahil yun yung mga unang establishing mo ng character dun din sa bahay, so hindi na kayo babalik para lang sa ending, di ba? Yun, nauna ko rin yung kinunan sa kanya yung mga medyo internal na revelation sa character niya. So, parang, Kaya may meeting. Parang Pero- lagi lang may kailangan i-clarify. Parang I just want to make sure na sa ganito mo ba siya nakikita? Parang para pareho lang kami ng pahina. Kasi minsan baka dito ko siya balak dalhin pero iba pala yung nakikita ni Direk Irene. So para lang sigurado na nagkakaintindihan kami in terms of yung ano yung nangyayari dun sa character. tsaka it keeps you on your toes na parang, hala shit, kailangan galingan ko rin. Ay, dapat mas magaling ako kay Miss Jody. Nag-aral si Miss Jody, kaya naman kung hindi ako mag-aral. So, parang, sobrang stressful nung environment na nga. So, parang dapat talagang push. Correct. Laban, yung talagang naging Yung kung theme. sa The Love One, ang team namin is parang living dangerously kami sa The Love One. Yung parang yung crew, lahat ng staff, dapat lahat ng decision, kung ano yung nasa edge, yun yung go natin. Kung saan, basta living dangerously. Ito sa laban lang. Kahit anong mangyari, may mga locations kami na bukas pa namin malalaman, ganun, tapos pupunta na kami. Marami siyang mga ganong instances, pero parang naitatawid siya every time. Kasi laban lang. Correct. Pero ang ganda nun, yung bihira yun yung actor yung nagre-request ng meeting with the director. Na sobrang into it talaga yung artista na hindi lang siya basta racket lang. Oo, hindi niya Diba? alam mo hindi niya rarakitin.
Parang gano'n ka-importante yun for a director na yung artista mo ay talagang committed siya dun Sobrang sa... laki. At saka ang laki rin ng miniting ko rin si Miss Jody bago umalis na parang it would be a different environment kasi 1 month tayo doon. So may ganitong mga bagay-bagay. Hindi ko ginawa doon sa 3 artista pero dahil siya si Mama Vicky, so parang nasa kanya yung responsibility na I will take care of this part of the ship, you take care of this part of the ship. Ay, Kasi sa ganda. artista So parang sabi ko sa kanya, ikaw nang bahala doon sa 3, ganyan, to take care of them. Kasi minsan, baka mamaya, hindi ko na maasikaso kasi ang dami namin ginagawa. So, parang nakakahiya ba sabihin, pero nag-atang ako sa kanya ng responsibilidad, di ba, na parang sana ganito kayo as artista, ganyan. Ito yung mga, so, leader naman siya doon sa part na yon. Ganda. Lovely. Kaya- Pero ang ano yung role nung dalawang Midnight Girls na wala dito bago nyo sila invite sa ano? Si Jane Oinesa ay Saki. Yon, meron nasa trailer din naman, so para siyang meron kasi hindi, so spoiler alert ba yung Parang ayaw mo na ipaliwanag. Nasa trailer lang. Parang nakatakot na rin tanong, sino ba kasama dito? Wag na nga. Okay, sorry. Meron siya, nandun naman sa trailer na parang meron siya gender identity crisis at meron siyang pagtingin kay Sanya. May pagtingin kay Sanya. Oo, pero tinatago niya. My God, yun. tumboyan. Oo, tapos si Wana naman, sobrang mapangarap. So siya yung, idol niya yung 3. Idol niya silang 3 na ano. So hanggang saan aabot yung pagiging hustler niya. Kasi siya ay fast learner. Yun yung kwento ni Wana. Okay lang ba tanongin kung sino yung mga kasama pang iba? Okay, Kahit nasa trailer. Kahit nasa Oo, trailer kahit nasa naman. trailer. Okay lang po Nasa ba? trailer naman, pero kasama rin. Si Miss Carmi Martin, Miss Charmaine Buencamino, Zijan, and Miggy Jimenez. Pero ang nilipad nyo lang sa Japan ay si Miss Carmi tsaka At si si Miggy. Nalungkot yung ibang nasa Pilipinas. Feeling ko. Phone call lang. Sila. Video call. Ang kausap pa doon, AD siguro. Ayun pa, Walang nakakaloka. Kay Miss Jody, yung mga drama niya with Zijan. Sino? Kausap niya blankong telepono. Tapos si Daphne, yung kabatuhan niya. Kaloka. Sana meron naman siyang emotion, si Daphne. Ay, hindi, ako yung kausap mo. No? Sinasabi na may emotion siya. May Hindi ko siya sabihin. Sample nga. Paano yung hindi ko naman hiniling, ganyan. Hindi ko alam. Gagawin talaga. May sakit pa yan, ha? May sakit. May tonsillitis ako, JP. Lagi ganun. Okay, sige, go. Invite nyo na sila for the last time, kahit nasa trailer. Kahit nasa trailer din naman. Midnight Girls on May 13, guys. Manood kayo, please. Tsaka hindi lang to hindi lang naman to midnight ang showing kasi may mga bobo na nagko-comment eh. Midnight lang po ba yung showing? Tsaka May 13 lang po ba? May 13 lang Wala po po ba ba? May 14? May 13 po hanggang kailan ninyo gusto. Yes. Oo. Actually, pwede yun na. Totoo yun na pwede ang isang pelikula. May 13 nag-start. Pwede rin May 13 na yung last day. Ibig Oo, sabihin may na wala ganon. masyadong nanood. So, importante talaga kapag maraming nanonood kasi nai-extend yan ng sinihan. Siyempre dahil business pa rin for the cinema owners. Tatanggalin nila yung mga pelikulang walang nanonood at ipapalit nila yung mga Marvel. pelikula na madami nanonood na usually Hollywood films. So, kaya yung mga producers and filmmakers and cast, mas okay talaga kapag manonood tayo on the first day. Yes. Sa Pilipinas lang kasi yung Wednesday eh. Hindi ko alam sa government natin bakit hanggang ngayon hindi pa rin minamandate na sana nagsa-start ang pagpalit ng pelikula ng Friday ng weekend dahil mas may fighting chance ang mga Filipino films kapag Friday nagsa-start Pag kasi weekend, yun na yung end ng week ng mga workers at gusto nating manood kasama mga barkada. Hindi ko alam hanggang ngayon. Lagi Wednesday. I think kasi gusto nilang masala talaga kapag hindi pinanood ng Wednesday, may mapapalit silang agad. Pero Hanggang week. give naman natin yung mga Filipino films ng fighting chance, Totoo. diba? Sa Amerika, kaya nga lagi pag mga Marvel films, nauna tayo ng 2 days. Kasi Wednesday tayo, pero the rest of the world, Friday nagbubukas. Correct. Pero dati, hanggang ngayon, kasi di ba dati parang 2 Filipino films lang per opening? Or ngayon, Parang yun lang yung recommended. Pero pwedeng hindi. kaya pa po ba? Patubig lang Nandiyan lang po yung ambulansya. Si si Miss Sanya Jody. muna, si Miss Sanya. Sanya muna.
Okay, mga kapuso, kapamilya at sa lahat po ng nanonood ng Kapatid din, baka yes, ang sila. mga kapatid, yes. At nanonood dito sa Walang Kwentang Podcast. Ayan, sana po ay makita namin kayo sa mga sinihan kasi hindi natin alam, baka bumisita tayo dyan. Yes. At Ay, sa lahat- paalam niyo sa amin. Para naman, ano? Baka magpala tayo. Huwag kayo sikreto. habang umiiyak. Pwede kang nagulat. Ayun po, ngayon May 13 na. Sana po ay supportahan ninyo at sabay-sabay tayong lumaban sa buhay. Ayan. Magpa-KKB tayo. Oo, Pa-KKB. totoo. And Miss Jody. Ayan, so ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa mga tao na manonood ng Midnight Girls sa May 30 na yan. And kung naghahanap kayo ng Ultimate Sisterhood movie this year, matatagpuan yan sa Midnight Girls. So kita-kits tayo sa mga sinehan May 13. Thank you! Yay! Tsaka manood with friends, di ba? Mas maganda pag manood with people you love, your sisters. Correct. For life. Thank you, Ayan. guys! Thank you. Thank you. Walang kwentang Congrats sa podcast. Midnight Thank you. Girls. Thank you Yes. so much. At ang original na title nito, buti pinalitan mo Oo nga pala. din. Ito nga Alala. pala. Ala, pinapay. Ito ang pinakamahalaga. Binaba ng tubig, oh. Announcement. Oh. Ang title na Midnight Girls ay galing po kay Antoinette Hadaone. Lagi hindi yan yung tinatanong ko. Yung original title. Kasi yung original title, sabihin mo. HMCs. How much, sis? How much? HMCs. Ah. Oo, kasi magkano ka babae, parang dapat ganun. Oo. Pero nung sinabi namin kay Tonet, ito yung mga titles namin. Kala mo producer. Magkano ba ang nilabas si Tonet para sa Midnight Girls? Hindi, naka-receive lang siya ng 100 pesos. Siya yung nanalo eh. Siya yung nagkaroon ng title Ah, eh. nagpatali ka ba? Ha? Tali. Nagpaano ka? Oh. May ibang options din. May mga ibang Ano yung mga ibang options? After midnight, may Arigato Girls, may gano'n. Marami siya. Buti ng palitan! The best choice talaga yung Midnight Girls. Thank you, Derek. Thank you po. Pero pa, bakit Thank you papa? to them. Meron pa mga ganun, di ba? Laban. Oo, bakit? Lalaban ka ba sis? Mga gano'n. Oo. Aba, ma, di ba? Buti na Di lang. tayo papayag. Sabi ko, di ako parte ng pelikula na to, pero ilalaban ko talaga na hindi yan. Kaya galing kay Tonet yung title. Salamat sa buhay mo, Director Net. Don't spend. So kapag may nag-comment, bakit ganyan yung title? Si Tonet ang sisihin. Uy, ano ko yan? Amats ko yung mga title. Totoo, actually. So, anuhin niyo ah. ako sa mga title. Okay. Thanks, guys! Thank you. Thank you. Midnight Girls, May 30. Kahit nasa trailer yan. Hindi lang yung midnight showing.